Makinig po kayo sa kwentong dala-dala ko, kababaihan at kalalakihan. Tungkol ito sa 3 condominium unit na hatid ko bilang dote. Kusanglup na ipinagpasyangang biyenan kong ibigay ang dalawa sa bilas ko ngunit isang salita, ng asawa ko ang nakpapumula sa kanyang mukha, may mga hapunan na punong luha hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa kasakiman ng tao. Ginamit ng biyenan ko ang sinapupunan ng manugang na pinakabata, ginamit pa ang kanyang buhay na parang taya sa isang laroong pagnanakaong ari-arian. Nalimutan niya ang isang bagay, ang makinaman ay mapupunit kung sobrang piga. At ang katotohanan tungkol sa passbook na may 3 milyong piso na matagal niyang itinago, ay malapit ng ibunyag ng sarili niyang anak na lalaki. Ang init ng Hunyo sa Maynila ay parang nagbubuhos ng apoy sa bawat bubong. Sumusulpot sa mga bitak ng mga lumang kahoy na bintana ng 2 palapak na bahay na nakabaon sa isang makipot na eskinita. Kahit lumubog na ang araw, ang hangin sa loob ng bahay ay mainit pa rin, nakakainis, halos hindi makahinga. Ang lumang electric fan sa kisame ay umiingay at marahan ang ikot. Walang lakas na ikalayo, ang init na nakapaligid sa hapagkainan ng pamilya. Nakaupo ako sa dulon mesa, inihahay ng kaninhabangan pawis ay dumadaloy sa aking likod. Ang hapak ngayong gabi ay may adobong manok na kayumanggi ang kulay, mainit na sabawng gabi, at lutong talong na may bagong. Ito ang maputaheng gustong giyanan kong sinanay Koring. Lagi siyang nagsasabi na kahit mahirap ang pamilya, ang hapunan ay dapat palaging masustansya at masarap para mapanatili ang init ng tahanan. Ngunit ngayong gabi, ako si Mai ay may kutop na ang init ay hindi lamang galing sa panahon, kundi mula rin sa isang bagyo na malapit nang bumaksak dito sa hapakainang ito. Si Nanay Koring ay nakaupo sa kanyang karaniwang lugar sa gitna ng mesa, hawak ang kanyang kutsara, marahan na kumukuha ang isang piraso nga adobo, inilalagay sa aking mangkok. Sa normal na araw, ang galaw na ito ay magpapagaan sa aking puso. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang tingin sa akin ay kakaiba, malamig at matalim. Si Hiro, ang asawa ko, ay nakaupo sa tapat ko, nakayuko sa kanyang plato. Para bang nararamdaman din niya ang tensyon kaya't hindi siya nakukwento tulad ng dati. Si Theo, ang bilas ko, ay kumakain habang nagsoscroll ng telepono. Paminsan-minsang ngumingiti. Malamang ay nag-usap sa kanyang girlfriend na si Fina. Nagahos si Nanay Koring. Ang malalim na pagahos sa gitna ngang katahimikan ay nagpagulat sa akin at halos mabitawan ang kutsara. Tumingin siya sa akin ng tuwiran. Ang bawat salita ay malinaw at mabagal. Mae, ito ay kausapin ko na sana sa iyo kahapon. Ngunit hinintay ko ang gabi na sabay tayong kumain bago ko sabihin. Nasaan ang masusi sa 3 condominium unit mo? Ibigay mo sa akin pakatapos kumain. Namangha ako, akala ko ay maling narinig ko. Biglang naging mahirap lunukin ang kanin sa aking bibig. Tumingin ako sa biyenan ko, sinubukan na manahimik ang aking sarili. Nanay, hindi ko naintindihan. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumuha si Nanay Koring ng isang pirasong talong. Kinain ito, at tumugon ng walang bahid ng emosyon. Sinasabi ko sa iyong ibigay, sa akin ang masusi sa 3 condominium unit mo para pamahalaan ko. Ilang taon ka nang manugang dito, ang iyo ay para na ring sa amin. Si Theo ay malapit nang mag-asawa, kailangan namin ng isang unit para sa kanyang bagong tahanan at ang isa pa ay paupahan namin para sa gastos ng buong pamilya, kuryente, tubig, gamot. Ang ikatlong unit ay, iwan na lang muna. Paminsan-minsan ay doon tayo maglilinis para magbago ng hangin. Nanlamig ako, ang 3 condominium unit na iyon ay pinahirapan ng aking nga magulang sa buong buhay nila, ibinigay nila sa akin bilang dote bago ako ikasal kay Hiro. Iyon ay pawis at luha ng aking ama at ina. Iyon ang aking seguridad para sa inaharap. Hindi ko kailanman itinago ang katotohanan ito mula sa pamilya ng asawa ko, ngunit hindi ko rin inakala na gagawin ng biyenan ko na angkinin ito ng bukas at walang kahihiyan. Ibinaba ko ang aking plato, pinigilan ang tibok ng aking puso, at mahinahon na nagsalita. Nanay, akala ko ay mali ang inyong pagkaunawa. Ang 3 unit na iyon ay sarili kong ari-arian, ibinigay sa akin ng aking mga magulang bago ang kasal, lahat ng papel ay nasa pangalan ko. Nagpapaupa akong 2 para sa aming gastos, at ang isa ay pinagayos pa lang.
narito pa rin naman si Hiro, at ako para mag-alaga sa inyo. Kumunot ang nuni Nanay Koring, lumalim ang makulubot sa kanyang mukha. Binulyawan niya ang mesa ng kanyang kutsara. Ay nako, ang galing. Batas ang ilalagay mo sa harap ng biyenan mo. Hindi ko kailangan ng batas. Alam ko ang tamang ugali. Ang babae ay sumusunod sa asawa. Nang pumasok ka sa tahanan ng pamilyang ito, kahit ang karayom at sinulit mo ay pag-aari na ng pamilyang ito. Para saan mo itinatago ang 3 unit na iyon? Para sa sarili mo lang, nag-isip ka na bang iwan ang asawa mo? Ang masalitang iyon ay parang kutsilyo sa aking dignidad. Nakmadaling tumigil si Hiro at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, kakakain pa lang natin at mabigat na ang pinag-usapan. Ang tungkol sa ari-arian ni Mae, hayaan muna kaming mag-asawa ang mag-usap tungkol diyan, huwag masustuhan si Mae. Inalis ni Nanay Koring ang kamay ng anak. Ano ang alam mo? Palaging sumusunod ka sa asawa mo, isang araw ay aakyatin ka niya sa ulo. Sinasabi ko sa inyong dalawa. Si Theo ay magiging kapatid ng asawa mo. Malapit na siyang mag-asawa ngunit wala siyang sariling tirahan. Habang ang manugang ay may 3 unit na walang nag-usad, tama ba iyon? Ngunit ngayon ay tumingala si Theo mula sa kanyang telepono at tumingin sa akin ng may halong pakiusap at pag-asa. Ate Mae, si Fina at ako ay magpapakasal na sa katapusan ng taon. Alam mo na ang presyong bahay ngayon dito sa Maynila. Ang sahod ko ay hindi sapat. Pakiusap, ipahiram mo lang sa amin ang 1 unit. Ibabalik namin sa iyo pag may pera na kami. Ang salitang pahiram lang ay parang magaan sa pandinig. Ngunit alam ko ang ugali ni Nanay Koring at ang pagiging mapagpatingkaya ni Theo ang pahiram ay walang balak ibalik. Huminga ako ng malalim. Tumingin ng direkta sa biyenan ko. Matibay ngunit magalang ang boses. Nanay. Theo ang kasal ni? Theo ay kasiyahan namin bilang kuya at ate. Tiyak na tutulong kami. Ngunit ang tungkol sa bahay ay malaking bagay iyon ay pinahirapan ng aking ina at ama. Hindi ko kayang magpasya ng walang pakikipag-usap sa kanila. Bukod dito, ang upa mula sa mga unit ay bahagi ng aming pang-araw-araw na gastos. Ngumisi si Nanay Koring ng may panuya. Ay, para ka namang sinisamsam ko ang ari-arian mo. Sinasabi ko lang na ibigay mo sa akin ang mga susi para mapangalagaan ko, para makaroon ng lugar na mapagpasukan si Theo at ang kanyang asawa. Ikaw na ang manugang sa bahay na ito. Wala bang may babato sa iyo kung pananatilihin mo ang lahat ng nasa pangalan mo habang wala namang mapagpasukan ang bilas mo? Ganun ka ba kasama? Hinipo niya ang aking pinakamasakit na luha. 3 taon kaming kasal ni Hiro ngunit wala pa kaming anak. Nagtitiis kami ngunit walang balita ng pagbubuntis. Ngayon ay ginagamit niya iyon para pilitin akong sumuko sa aking ari-arian. Ang hapunan na masarap kanina ay naging mapait sa aking dila. Huminga ng malalim si Hiro, ibinaba ang kanyang kutsara, at tumayo para lumabas sa balkonahe. Si Theo ay mahinahon na dinalhin ang kanyang plato sa kusina, at nakiwan sa amin ng dalawa ni Nanay Koring na nakaatubilang makaharap sa mesang malamig na ang pagkain. Tumingin sa akin si Nanay Koring. Ang kanyang nga mata ay parang nakapoy, at bago tumayo ay nagsalita ng mahinahon. Mag-isip-isip ka pa. Huwag mong hintayin na ako ay gumamit ng ibang paraan. Ang manugang na nasa tahanan na ito ay dapat marunong magbigay. Huwag mong isiping dahil may praka ay marikang gumawa ng lahat ng gusto mo. Umalis siya at isinara ang pintuan ng malakas. Naiwan akong mag-isa sa hapakainan habang patuloy na umiilik ang electric fan ngunit ang ingay nito ay parang hagulhol ng isang halimaw na naghihintay na lamunin ang kapayapaan ng aming tahanan. Kinabukasan, pumunta ako sa trabaho na mabigat ang kaloban. Ang masalita ni Nanay Koring kagabi, midnight tuloy-tuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan, tumutugon kahit sa gitna ng aking trabaho sa isang construction company sa Pasig. Mga 10:00 ng umaga, habang pinoproseso ko ang mga kontrata, umuuga ang aking telepono ng paulit-ulit. Isang hindi kilalang numero ngunit ang format ay parang opisyal. Elo, si Mae po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay magalang ngunit seryoso. Magandang umaga po, si Mae. Ako po si Kuya Romel.
property manager ng Magnolia Tower. Pasensya na po ang abala sa oras ng trabaho ninyo ngunit mayroon pong nangyayari dito sa lobby na may kinalaman sa inyong unit na B1205. Biglang lumapot ang aking dibdib. Iyon ay isa sa aking 3 unit bakante pa at naghihintay ng mapintor. Ano po ang nangyari, Kuya Romel? May isang matandang babae po. Humigit kumulang 60 taong gulang at isang batang lalaki na nagtatalo sa aming security personnel. Sinasabi ngang matanda na siya ang biyenan ng may-ari ng unit at hinahangat niyang makuha ang spare key at elevator access para makapasok. Sinasabi niyang titingnan niya ang unit at susukatin ang loop para magdagdag ng kasangkapan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi pa nagtatagal. At agad na kumilos si Nanay Coring. Hindi na hinintay ang aking pahintulot. Kuya Romel, pasensya na kayo ng malaki. Oh, iyon ay biyenan ko at bilas ko, ngunit wala akong ibinigay na pahintulot na pumunta sila ron. Pakiusap. Ipaliwanag sa kanila ang patakaran at hilingin silang umuwi. Ang patakaran ay patakaran, ayaw ko kayong mapagalit. Naintindihan ko po, ngunit ang lola ay nagrereklamo ng masidi at nagbabanta pang magsampang reklamo laban sa aming tower. Maari ba po kayong makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng aming telepono? Huminga ako ng malalim. Sige po, ibigay ninyo sa kanya ang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, sumabog ang boses ni Nanay Coring sa aking tainga. Mae, ano ba ang trabaho mo doon? Ipapakulong mo ba ang ngabantay ang nanay ng asawa mo? Sabihin mo sa kanila na buksan na ang pinto para makaakyat kami. Binabaan ko ang boses ko, mahinahon ngunit matibay. Nanay, nasa trabaho po ako. Bakit po kayo pumunta nang hindi nagsasabi sa akin? Ang patakaran ng Chondo ay kailangan ng resident card o written authorization ng may-ari bago makakapasok. Nanay, umuwi na kayo. Hintayin ninyo ako ngayong gabi at mag-usap tayo ng maayos. Ay naku, ang bahay mo ay bahay ko rin. Pumunta kami rito para sukatin ang silit para kay Theo at wala kang reklamo doon. Sabihin mo sa mabantay na hayaan kami. Nanay, kung magpapatuloy po kayong gumawa ngang guluhan, maaring tumawag ngang pulis ang security. Mahihiyang lahat tayo. Pakiusap, umuwi na kayo at si Theo kasama ninyo. Isang sandali ngang katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay sumaboh na naman ang boses niya. Ah, nagbabanta ka sa nanay mo, kasama kang nga estranyo laban sa biyenan mo. Sige, napakahusay mo. Uuwi kami ngunit hindi pa ito tapos. Nakpatay ng linya ang telepono. Ibinaba ko ang aking kamay. Parang nakmartsa sa matagal na landas at kayot na ang aking katawan. Ang makatrabaho sa paligid ko ay nakpamalas ng pakikiramay. Ngumiti lang ako at bumalik sa monitor. Sinubukang pigilan ang mapaksamang luha. Nang dumating akong maagang umuwi, nakita ko ang mga kapitbahay na nagtatawagan sa tapat ng bahay. Pagpasok ko, malamig ang hangin sa loop. Si Theo ay nakaupo sa sala. Mukha siyang nakainom ng mapait na gamot. Si Nanay Coring ay nakaupo sa bamboo recliner, hawak ang abaniko. Pula ang mukha sa galit. Pagkakita sa akin, tumayo siya at pumasok sa kanyang silid ng walang salita. Dumating si Hiro 10 minuto pagkatapos ko. Bago pa man mabago ang kanyang damit, inulat na ni Theo ang lahat. Kuya Hiro, kanina ay pinalayas kaming dalawa ni Nanay ngang bantay sa Magnolia Tower. Si Ate Mae ay tinawagan niya sa trabaho at ipinapawi pa nga kami. Lumingon si Hiro sa akin. Punong tanong at sawe sa kanyang mga mata. Totoo ba iyon, Mae? Bakit mo ginawa iyon sa aming nanay? Naramdaman ko ang kabiguan na bumaksak sa aking dibdib. Bago pa makapagsalita, nagpunta na siya ng direkta sa aking argumento. Hiro, tanungin mo ang nanay mo at si Theo kung ano ang ginawa nila ron. Sila mismo ang pumunta ng walang pahintulot, nagwika ng malakas laban sa security. Ako ang may-ari ang unit, responsable ako sa management. Hindi ko binalaan ang security na harangan sila, ngunit sinunot nila ang patakaran. Kung ikaw ang may-ari, papayagan mo bang dumating ang makaestranyo sa iyong property ng walang abiso? Nanahimik si Hiro. Alam niya ang ugali ng kanyang ina,
ngunit ang paggalang sa magulang ay nakpapalimot sa kanyang tama at mali. Huminga siya ng malalim. Nangyari na iyon, May. Huwag na nating palakihin. Pumasok ka na lang sa silid ni nanay at huminging tawad isang salita lang. Ang matanda ay madaling matama ang pride, magpasensya ka na lang ng kaunti. Hiro, kung humingi akong tawad ngayon, parang inamin ko na may karapatan si nanay sa aking property. Bukas, babalik siya at hihilingin ang susi. Ang tanong mo ay dapat, bakit palagi akong kailangan magpasensya? Si nanay ang nakamali. Tumingin sa akin si Hiro nang walang maasahang sagot. Bumalik sa banyo para maligo. Naiwan akong nakatayo sa sala, tumitingin sa kisame na may batik ng tubig. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Nang gabing iyon, malamig ang hapunan. Hindi lumabas si Nanay Coring para kumain, nanatili sa kanyang silid. Umuwi agad si Theo pagkatapos kumain. Si Hiro at ako ay naharap sa mesa. Ang ingayong kutsara tinidor ay naging mainggat at mahinahon. Pagkatapos ang hapunan, nahugas ako ang pinggan, naayos ang kusina, at umakyat sa aking opisina para tapusin ang isang report. Ang malit na silid na halos puno ang isang mesa at bookshelf ay ang tanging lugar ko sa bahay na ito. Biglang bumukas ang pintuan. Nakatayo si Nanay Coring sa pasukan, kinabit ang kanyang makamay sa baywang. Punong galit ang mukha. Pumasok siya, walang hinintay na imbitasyon, at hinila ang isang plastik na upuan para umupo ng direkta sa harap ko. Dito ako para marinig mo ang aking sinasabi tungkol sa nangyari ngayon. Inumpisahan niya, lumingon ako sa kanya ng mahinahon. Opo nanay, gusto ko rin pong magsalita ng malinaw. Sino ang binarilan ng mabantay na iyon? Hindi nila kilala ang kahulugan ng paggalang sa nakatatanda. Takot ka bang puntahan ko ang iyong bahay? Iniisip mo bang kukuhanin ko ito? Nanay, ang mga security guard ay sumusunod sa patakaran ng tower. Wala po akong sinabihan na haranggan kayo. Ngunit ang patakaran ay patakaran kailangan ng permito advance notice ng may-ari. Kung dumating kayo ng walang abiso, kahit sino ay hindi makaakyat. Nagulat si Nanay Coring na tinugunan ko siya ng malinaw. Tumayo siya, itinumba ang upuan, at ang mukha ay namula. Ah, batas ang ginagamit mo. Sige, sabihin ko sa iyo dito sa bahay na ito, ako ang batas. Ipinanganak ko ang asawa mo, pinalaki ko siya. Ikaw ang sumasa kanyang buhay at nakpapalaka ngayon. Itatago mo ang 3 bahay na iyon para kanino? Para magmahal sa sarili lang? Ano ang kahulugan ng isang babaeng walang anak sa loob ng 3 taon? Ang huling pangungusap ay tulad ng kutsilyo na tinahak ang aking puso. Alam niya ang aking pinakamasakit na luha, 3 taon kaming kasal ni Hiro at wala pa kaming anak. Ginagamit niya ito para masira ang aking tapang. Humawa ang luha sa aking mamata. Bago tumalikot si Nanay Coring, nagdagdag siyang isa pang sinasabi, alalahanin mo ito. Dumating ka sa balay na ito bilang asawa kahit ang kutsilyo at kutsara mo ay pag-aari na ngang balay na ito. Huwag mong malimutan iyan. Isinara niya ang pintuan. Naiwan akong mag-isa, iniyukan ang aking mesa, at umiyak ng mahinahon sa aking makamay. Hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa aking pagkatao. Sa aking lugar sa pamilyang ito. At kung susuko ako ngayon, mawawala ko hindi lang ang ari-arian kundi pati na rin ang aking dignidad at karapatang mamuno sa aking sariling buhay. Sa mga susunod na araw, ang loob ng bahay ay parang sentro ng isang malamig na digmaan. Hindi na nagsasalita si Nanay Coring sa akin. Tuwing makaharap kami, umiilak siya o gumagawa ng maliit na bagay na nakakainip. Nailang si Hiro, tahimik at walang masabi. Si Theo ay parang espiritu maagang umalis, huli ang pag-uwi. Sabadong gabi, malakas ang ulan. Nakaupo ako sa sala na nagbabalatan ng prutas. Nagpapatuktok ng malakas na telebisyon si Nanay Coring sadyang iyon para mainisin ako. Pumasok si Theo, basa ang damit, mapumuting mukha. Hindi nagbihis, tumayo sa gitnang sala, at nagpaliwanag ng may halong takot at katahimikan. Nanay, Kuya Hiro, Ate may sasabihin ako. Pinalayo ni Nanay Coring ang remote at tiningnan ang kanyang pinakabatang anak. Ano ba ang nangyari sa mukha mong parang nakmamahal?
buntis na si Fina, nanay mahigit 2 buwan na. Tahimiki ang silid sa lubi lang segundo. Tumigil akong makbalat ng prutas at tiningnan si Theo ng gulat. Si Hiro ay napalawak din ang mga mata. Si Nanay Koring ang unang nagreaksyon. Pinalo niya ang kanyang hita at naktayo, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagalit, mayroon itong kakaibang kasiyahan na halong pakalkula na kumislap sa kanyang mga mata. Totoo ba iyon, Theo? Hindi ka nagsisinungaling sa nanay? Totoo po, nanay. Ngayon ay ipinakita niya sa akin ang ultrasound. Ang pamilya niya sa kabilang panik ay alam na rin pinupudo nila ang kasal bago pa lumaki ang tiyan para hindi mahiyang lahat. Naktawa si Nanay Koring, isang tawa na nakpapakita ngang kulubot sa sulok ngang kanyang mata. Mabuti, mabuti. May magiging apo na akong lalaki para ipagpatuloy ang pangalan ngang pamilya. Pinakpala ang ating tahanan. Pagkatapos, lumingon siya sa akin, at ang kanyang tingin ay nakbago ng 180 degrees mula sa malamig na put, naging bagsak na utos na may kasamang kapangyarihan. Itinuro niya ako. Nakita mo na, Mae? Ang bilas mo ay malapit ng magkaanak. Hindi na ito pakikiusap, ito ay responsibilidad na. Ang aking apo ay hindi maaring ipanganak sa isang maliit na paupahang silid. Kailangan ng maayos na lugar para sa bata. Naramdaman ko ang isang napakalaking bato na bumaksak sa aking dibdib. Ang magandang balita ni Theo at Fina ay naging aking pasanin. Nanay, ang balita ng sanggol ay nakakatuwa, ngunit ang tungkol sa bahay. Pinutol ni Nanay Koring ang aking salita. Huwag nang mag-alangan pa, tapos na ang usapan. Kailangan ng kasal, kailangan ng bahay. Ikaw ang ate-in-law, papahintulutan mo bang ipanganak ang iyong pamangkin sa isang masamang lugar? Mayroong kang 3 unit para sa isa kang tao. Lumingon siya kay Hiro, puno ngang kapangyarihan ang boses. Hiro, ikaw ang panganay. Magsalita ka na. Ang kapatid mo ay nasa ganong kalagayan, hayaan mo bang ang asawa mo ay makasarili sa walang hanggan? O gusto mong magluhot ako at makiusap sa asawa mo? Nalito si Hiro, sinisilip ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kanyang kapatid. Alam niyang tama ang aking argumento, ngunit ang pressure ng pamilya at ang buntis na kapatid ay nakpapalito sa kanya. May, baka maisip nating muli. Ang buntis ni Fina ay malaking bagay. Naramdaman kong malapit ng gumuho ang aking pader. Hiro, pahiram gaano katagal? 1 taon, 2, 10 taon? Pag hindi na umalis si Theo at Fina, magagawa mo bang palayasin ang sarili mong kapatid? Ay nako, sineserbisyuhan kang salita. May, napatayo si Nanay Koring. Ibigay mo ang susi bukas na. Sa susunod na linggo ay darating ang pamilya ng babae para makipag-usap sa mga matatanda. Kailangan kong susi sa mesa para mapahiya natin ang mabisita. Si Theo ay may mapagmahal na boses. Ate May, si Fina ay nag-iingat ngayon sa isang maliit na room. Maawa ka sa pamangkin mo. Tumingin ako sa 3 mukha sa harap ko, isang mapagsamantala at mapagmahal na biyenan. Isang asawang mahina, ang loop ngunit may kabutihang loop. At isang bilas na umaasa. Parang naligaw ako sa aking sariling tahanan. Kailangan kong panahon para mag-isip. Tumayo ako at umakyat sa aking silid. Iniwan sila sa nakayukong ulo ni Hiro at mapait na tingin ni Nanay Koring. Sa labas ngang bintana, patuloy na bumaksak ang ulan, parang pagbubuhos ang malamig na tubig sa nakasugat na katawan. Hating gabi. Humupa na ang ulan. Ngunit marinig pa rin ang patak ngang tubig mula sa bubong hanggang sa alulot. Nakahiga akong nakaharap sa dingding, nakanganga ang mga mata, nakatingin sa lilim ngang ilong daan sa labas. Lumipat si Hiro at nilagyan ng braso ang aking bewang mula sa likod. Nagulat ako ngunit hindi ko inalis ang kanyang kamay. Mae, natutulog ka na? Hindi pa. Huminga ng malalim si Hiro, hinikpit ang kanyang yapos. Alam kong nagagalit ka kay nanay. At sa akin rin siguro. Ngunit subukan mong ilagay ang iyong sarili sa pwesto ni nanay. Pinagal niya ang buong buhay niya para sa aming 2 magkapatid. Ngayon, ang isang bagay lang ang gusto niya para sa aming pamilya. Si Theo ay nakamali, ngunit buntis na si Fina. Lumingon ako ng direkta sa kanya sa kadiliman,
Ang tulong at ang pagbibigay ng ari-arian ay dalawang makaibang bagay, Hiro. Maari akong tumulong sa pera para sa kasal, maari akong bigyan ng pera para sa sanggol, ngunit ang bahay ay iba. Kung ibigay ko ang susi ngayon, ipagpapalagay ni nanay na bahay na ni Theo iyon. Pagkatapos, imposible nang bawiin mabubuwal ang relasyon, magsisimba ang pamilya. Naintindihan ko naman, ngunit ang pressure ni nanay ay sobra na. Sinasabi niyang walang bahay, hindi tatanggap ng pamilyang gabay, ang ating pamangkin ang maapektuhan. Hiro, nagtitiwala ka sa isang pirasong papel. Alam mo na kung si nanay ay nagpasya, ang batas at papel ay itatapon sa tabi. Gagamitin niya ang damdamin, ang dangal, ang pamangkin para itali ako. Kung ikaw ang nagarantiya, ano ang may gagarantiya mo? Kaya mo bang palayasin ang iyong ina at kapatid kung hindi sila umalis? Nanahimik si Hiro, alam niyang tama ako, kaya't malinaw na hindi niya magagawa ang gayon. Ano ang gagawin mo ngayon? Hayaan mo ba si nanay na magpatuloy na gumawa nga, ingay? Mapahiyang lahat tayo sa mga kapitbahay. Palagi kang nakmamatigas, bakit ka ganon? 3 unit ang mayroon ka, isa lang ang ibibigay mo. Malaking bagay ba iyon? Hindi mo ba kami mahal? Ang salita ni Hiro ay parang malamig na tubig na ibinagsak sa aking mukha. Kahit sa kanyang puso, iniisip niya ako bilang isang taong makasarili. Iniisip niya ang aking ari-arian at naniniwala siyang may obligasyon akong ibigay ito ng walang kondisyon. Inalis ko ang kanyang braso, umupo, nangingini ang boses dahil sa kabiguan. Sinasabi mo akong makasarili, alam mo ba kung gaano kapagirap ngang aking mamagulang para makamit ang ari-ariang iyon? Alam mo ba kung gaano ko pinagsikapan para mapanatili iyon? Ngayon, sinasabi mong dalhin ko ang pagsisikap ng aking mga magulang para ibigay sa walang responsibilidad na kapatid mo? Hindi ka man nakaprotekta sa akin, at inaakit pa ako. Sobrang nabigo ako sa iyo, Hiro. Nagalit naman si Hiro, bumangon at lumipat ng gilid. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, gusto ko lang ng kapayapaan sa loob ng bahay. Kung ikaw ang matibay lagi, anong mangyayari? Kung may mangyari sa nanay, huwag kang magsisi. Dun nagpaalam si Hiro, humiga sa kama, tinakpan ang ulong kumot, tumalikot sa akin. Umupo ako run, dumadaloy ang luha sa aking pisngi. Kung may mangyari sa nanay, isa na naman itong pagbabanta. Lahat ng pamilya nga, asawa ko ay gumagamit ng kahinaan ng moralidad, ng pagmamahal para itulak ako sa sulok. Tumingin ako sa likod ngang, asawa ko hindi kailanman naging malayo ang agwat namin tulad ng ngayong gabi. Kinabukasan, Linggo. Ang init ay malupit noong tanghali nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Fina, nagtatanong kung maari kaming makita sa isang cafe malapit sa aking opisina. Si Fina ay ang kasintahan ni Theo at ang hindi direktang dahilan ng pagkagulong aking buhay sa mga nakaraang araw. Kahit marami pa ring nararamdaman, pumayag akong magtulungan. Ang cafe sa tanghali ay halos walang tao. Nakaupo si Fina sa isang sulok, hawak ang isang baso ng kalamansi juice na hindi pa niya naiinom. Tumingin sa kanya. Naawa ako kaysa nagalit. Pumayat siya kumpara sa huling pagkakataon naming nakita. Malalim na kulim sa ilalim ng mata, nagpapakita ng kahirap hintay na pagod. Ang dalawang buwang tiyan ay nakikita sa kanyang tiyak na hitsura, ngunit ang pawis at pagod ng isang nagdadala ng bata ay hindi may tago. Hinila ko ang upuan at umupo sa harap niya. Matagal ka nang nandito? Bakit hindi ka kumuha ng pagkain? Ang buntis ay hindi dapat magutom. Lumingon si Vina sa akin. Namumula ang mata ngunit nagpipigil ngiti. Bago pa lang po akong dumating, Ate Mae. Hindi na po ako makakain, amoy pa lang ng pagkain ay nasusuka na po ako. Nag-order ako ng mainit na gingerti para sa sarili ko at lumingon sa pangunahing paksa. Sinabi ni Theo na gusto mong makipakita sa akin, may mahalagang bagay ba? Yumuko si Fina, pinipiga ang panyo. Matagal siyang nanahimik bago naglakas loob na magsalita ng nanginginig ang boses. Ate Mae. Humingi po akong tawad. Alam ko na nagdudulot ng gulo ang sitwasyon namin ng bahay sa pamilya. Isinusumpa ko sa inyo hindi ko kailanman plano na humiling o angkinin ang ari-arian ninyo. Kami ni Theo ay nag-isip na magsimula sa isang paupahang silid, kahit mahirap.
Natigil si Fina, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ibinigay ko sa kanya ang panyo. Matiis na naghintay. Walang nagmamadali, tanging ang paminsan-minsang pagsisimbang ang kanyang pahinga. Pero tinulak ako ni Nanay Koring, ate. Tinawagan niya ako. Pumunta pa siya sa bahay ng aking mga magulang para makipag-usap. Sinabi niya na kung walang condominium na mayos, hindi niya papayagan ang kasal. Sinabi niya na ang tahanan nila ay hindi tatanggap ng apo na isinilang sa paupahang lugar. Nagbanta pa siya kung hindi ko malaman kung paano kausapin si Ate Mai. Hindi niya ipapapormal ang aming relasyon at hindi pagbibigyan ni Theo ang pag-asawa sa akin. Namangha ako. Alam ko na ang biyenan ko ay matapang. Ngunit hindi ko inakala na magiging ganoon ang katapatan ng kanyang pakalkula, ang paggamit ng dugong sarili niyang pamilya bilang panlaro. Ginamitin niya ang bata sa sinapupunan ni Vina bilang sandata para pilitin akong sumuko. Hinawakan ni Vina ang aking kamay, lamig ang kanyang nga kamay. Ate Mai, takot na takot po ako. Ang aking nga magulang sa probinsya ay mahilig sa dangal. Ngayon ay lumaki na ang aking tiyan at ang pamilya ng lalaki ay nagtatawid isip pa rin. Nahihiya ang aking mga magulang sa mga kapitbahay. Ginamit ngang lola ang kahinaang iyon, kaya pati na rin ang aking mga magulang ay nagsimulang pilitin ako na sumunod sa kanya. Naipit po ako sa gitna, hindi ko alam ang gagawin ko. Tumingin akong malalim sa mata ni Vina at naramdaman ang kanyang katapatan at matinding takot. Ikaw rin ay biktima lamang ng pakalkula ni Nanay Koring. Hinikpit ko ang kamay niya, matibay ang boses. Vina, naiintindihan ko ang kalagayan mo. Babayarin ako, naawa ako sa iyo at sa bata. Ngunit kailangan kong sabihin ang aking posisyon ng malinaw para hindi ka maging may maling pag-asa. Ang 3 unit na iyon ay aking ari-arian, at hindi ko ito maaring ibigay o ilipat. Ang pangalan iyon ay prinsipyo. Namutla si Fina sa aking malinaw na paktanggi. Nagpatuloy ako kaagad para maunawaan niya. Ngunit hindi kita pababayaan. Tutulong ako sa pera para sa unang taon ng upa o papahiram kita ng pera para sa kasal. Ngunit ang susi at karapatang pag-aralan hindi, talaga. Kailangan mong maunawaan. Kung ibigay ko ang bahay ngayon, ipapalagay ni Nanay na tagumpay niya, iyon at mas maraming pakikialam pa ang darating sa inyong buhay. Gusto mo bang mabuhay sa ilalim ng kontrol ni Nanay habang buhay? Huminga si Fina ng malalim at inalis ang kanyang kamay sa akin. Pinunas niya ang luha at marahang umiling. Naintindihan ko ang inyong sinasabi, ate. Naramdaman ko rin na sobra ang pakikialam ng biyenan ko. Palagi akong sinusunod ni Theo ngunit hindi niya tinanggol ako kahit isang beses man. Malungkot na po ako. Si Theo ay bata pa at walang sariling prinsipyo. Malapit ka nang maging ina, kailangan mong maging matibay. Huwag mong hayaang gamitin ngang lola ang bata para kontrolin ka. Umuwi ka at sabihin kay Theo, kung mahal niya kayong iyong anak, magsisikap siya para makamit ang sarili nilang tahanan kahit paupahang silit. Kung ang lalaki ay naghihintay ng ate-in-law na maglibre ng bahay bago siya mag-asawa, pag-isipan mo kung karapat-dapat ba siya bilang asawa at ama. Natapos ang pakikita ng maubos na ang oras ng tanghalian. Umuwi si Vina ng mabigat ang mga hakbang, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng liwanag na hindi pa nakikita nun. Ako naman, mas mabigat pa ang aking kaluban pagkatapos. Ginagamit ni Nanay Koring ang isang malupit na laro, pinaghahatian ang relasyon ngang dalawang babae bago pa man sila makarating sa isang tahanan. Nang hapon ding iyon, dumating ang aking mamagulang si Tatay at Nanay Santos mula sa Bulacan para manut sa amin. Tuwing ilang buwan, magdala sila ng mga pagkain mula sa probinsya at bisitahin kami. Ngayon ay may dalang isang buong manok, bigas na maha, at mga sariwang gulay. Nagagalak at nag-aalala ako sabay. Natutuwa akong makita sila, ngunit alam kong hindi papalawin ng biyenan ko ang pagkakataong ito. Sa hapunan ay lahat ay naron. Si Nanay Koring ngayong gabi ay nakpakita ng hindi kapani-paniwalang pagkakaibigan, laging naglalagay ng pagkain sa plato ng aking mga magulang. Paulit-ulit na ngumingiti at nakukwent. Ang pagbabagong iyon ay nagbahina sa aking alerto. Magulang ni Mai, napakamaawain ninyo, tuwing pumunta kayo ay may hatid palagi.
Ang manok mula sa probinsya ay mas masustansya kaysa mga nabibili dito. Maraming salamat. Ngumiti ang aking tatay nang bukas ang puso. Wala iyon mga pruktong galing sa amin. Ang gusto namin ay malusok at masaya ang aming mga anak dito. Ibinaba ni Nanay Koring ang kanyang kutsara at ang kanyang mukha ay nagbago naging seryoso at malungkutin. Iyon nga ang sinasabi mo tungkol sa kaligayahan mang pamilya. Magtitiwala na akong makwento sa inyo. Ang aming pamilya ay mahirap sa pera, alam na ninyo iyon. Si Theo, ang bunsong anak ko, ay malapit ng mag-asawa ngunit wala siyang sariling tirahan. Si Mae naman ay mapalad dahil ibinigay ninyo sa kanya ang 3 condominium. Nasasabik na ako. Biglang tumibok ang aking puso ng malakas. Alam ko na simula ng lumang laro. Tumigil siya pagkain ng aking mga magulang at maingat na nakikinig. Nakpatuloy si Nanay Koring. Ang boses ay matamis ngunit punong tiyak na layunin. Kaya naisip ko na parang makapatid ang kuya at bunso. Kung si Theo ay nahihirapan at si Mai ay may kakayahan, hindi ba mas maayos na ibahagi niya ang isa sa mga unit para magsimula si Theo ng maayos? Kahit nasa pamilya ito para sa kapakanan ng lahat. Sinubukan ko itong sabihin kay Mai ngunit hindi pa siya napapaniwala. Kaya ngayon na narito kayo ay hinihiling ko sa inyo na kausapin siya. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Tumingin si Hiro sa mesa, iniwasan ang matang lahat. Si Theo ay lihim na tingingin ang reaksyon ng aking mga magulang. Humimbi ako, at ang aking tatay ay tinataas ang kamay para pahintulutan akong manahimik. Ibinaba ni Tatay Santos ang kutsara. Uminom nga maliit na higop nga soft drinks. At kalmadong tumingin ng direkta kay Nanay Koring. Nanay Koring, tungkol sa ari-arian ni Mai, nais ko pong magsalita ng tapat. Ang condominium na iyon ay bungang buong buhay. Naming pagsisikap ng asawa ko bentang lupa, paknenegosyo, pagtitipid tuwing araw. Ibinigay namin kay Mai bilang dote bago siya ikasal, lahat ng papel ay nasa pangalan niya. Ang layunin namin ay para magkaroon siyang pundasyon sa buhay para sa emergency, para sa hinaharap, para sa kanyang nga anak balang araw. Si Nanay Koring ay nag-akyat ng kamay para matiwasay na makapagsalita, ngunit nagpatuloy ang aking tatay ng matatag, may dignidad ng isang haligi ng pamilya. Ang kasal ni Theo at ang pangangailangan nila ay bagay na maring tulungan ni Mai at ni Hiro hihiram, magbibigay ng salapi hindi ko naabala. Ngunit ang pahingi ng tuwirang paglipat ng isang bahay mula sa aking anak ay hindi makatwirang kahilingan at wala rin itong puso. Ang malalaking ari-arian ay hindi basta-basta katas, kailangan itong pakpasyahan ng may-ari. Ginagawa mong matibay ang loop ni Theo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, hindi sa pag-asa sa bahay ning ate-in-law. Iyon ang tunay na mabuting edukasyon. Namula ang mukha ni Nanay Koring, nawala ang ngiti. Hindi niya inaasahan na ang mumukha ay mabining ngunit matatak na tatay mula sa probinsya ay makakapagsalita ng ganon. Nagpumilit pa rin siya. Ganon ang sinasabi mo, parang hindi ka mabuti sa mga apo mo. Inakala ko na ang mayaman ay mas bukas ang puso sa pamilya nga manugang. Ngunit ikaw ay naktitimbang din pala ng may giibang pag-ugali nga asawa at anak. Tumayo ang aking nanay na nahimik siya ng matagal. Ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nanay Koring, hindi kami nagtatangi ngunit sobra na ang pagpilit ninyo sa aming anak. Pumunta siya rito bilang asawa, naglilingkod sa pamilya ngang asawa, at ngayon ay ipinagpapalit pa rin ninyong magdalang ang buong ari-ariang ng kanyang ina at ama para pagsilbihan ang bilas niya. Parang inaaning lang ninyo ang aming anak. Ang masalitang inaaning ay nakpalagas kay Nanay Koring tulad ng isang malaking kuto. Pumalo siya sa mesa. Sino ang inianing? Humingi lang ako para sa aking anak, hindi para sa akin. Mahirap ang aming pamilya ngunit may dignidad ako. Tumayo ang aking tatay. Hinila ang kamay ng aking nanay. Tama na. Ang tao na nakakaibang prinsipyo ay hindi makakaunawaan. Umuwi na tayo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mamata ay puno ng pag-alaga ngunit matibay. Mai, mag-ingat sa sarili mo. Tandaan ang sinabi ko, ang sarili mong ari-arian ay hawakan mong mahigpit. Huwag mong ibigay dahil sa hiya lamang. Sinamahan ko sila sa pintuan ng may luha sa mga mata. Malakas pa rin ang sigaw ni Nanay Koring sa loop. Nagsasabi ngang iba-ibang bagay tungkol sa mga magulang ko.
Pawalan ng silweta nila sa dulong eskinita, naramdaman ko ang matinding sakit sa puso dahil sa aking problema kaya nakaranas silang ganitong pahiya. Naktibay pa ang aking desisyon hindi kailanman susuko sa walang katapusang kasakiman na ito. Pagkatapos ng pumalya na pagbisita ng aking mga magulang, nakbago ang taktika ni Nanay Koring. Wala na siyang sigaw o panggagambala. Sa halip, naging tahimik siya at palihim at ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot pa sa lahat ng kanyang sigaw. Natatandaan ko ang tinatandaan na ramdaman ko na may pinaplano siyang mas matapang, mas mapanganib na bagay. Martes ng gabi, si Hiro ay nasa ospital para sa gabi shift, si Theo ay wala pa. Ako at si Nanay Koring lamang sa bahay. Nakaupo ako sa sala at nanonood ng TV. Lumabas si Nanay Koring mula sa kanyang silid, hawak ang isang plato ng binalatang mangga. Inilagay ito sa mesa. Ang gawaing ito ay pinalamig pa hanggang alerto ng higit pa. Umupo siya ng kalmado. Mae, tungkol sa usapan nun naisip ko rin ang sinabi ng iyong mga magulang. Tama rin sila sa ilang bagay. Ayokong mangyalam sa iyong bahay. Ngayon ay hindi na ako hihiling ng paglipat ng karapatang pag-aralan o kaya ng libreng pagkakaloob sa unit. Nagulat akong tumingin sa kanya hindi mapaniwalaan ang aking matainga. Nagbago ba talaga ang biyenan ko ng mabilis? Ngunit pagkatapos niya ay nagdagdang isa pang parirala. Ngunit para maging maayos para sa pamilya ni Fina, gusto ko na makuha mo ang titulo ngang condominium na plano mong ipahiram. Para magawa namin ang isang legal na dokumento ngang pahintulot na tumira doon para sa mga bisita na magtanong. Ay may pakita namin ng maayos. Ibigay mo sa akin ang titulo bukas ng umaga pupunta ako sa notaryo, tapos ibabalik ko rito sa iyo. Nakaramdam ako nga malami na tinik sa aking likod. Ang laro ngang titulo. Alam ko na kahit gaano ka maawain ng mukha ni Nanay Koring, kapag hawa na niya ang orihinal na titulo ngang aking property, may kakayahan siyang gamitin iyon para makaroon ng utang sa pamamagitan ng falsifikasyon o paglagay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na dokumento. Kapag nalabas na ang titulo sa aking makamay, sobrang hirap na bawiin iyon. Nakpanggap akong nahahanap sa aking alaala at tumugon. Nanay, ang titulo ay hindi ko nakalagay sa bahay. Pinikot ni Nanay Koring ang kanyang mamata, matalim na tingin tulad ng kutsilyo. Nasaan nga? Sa maleta mo sa itaas? Hindi po. Kahapon ay ipinadala ko na sa bahay ng aking mamagulang para itago nila. Biglang naging pula ang mukha ni Nanay Koring, nawala ang papeles na kabaitan. Nagsisinungaling ka. Ang titulo ng iyong bahay ay hindi mo maliimutan kung saan mo nilagay. Inilagay mo barun dahil natatakot ka sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang mahahalagang papeles ay hindi ko inilalagay sa bahay. Kung kailangan ng notaryo para sa pahintulot na tumira, kailangan kong personal na pumunta kasama ni Theo ako ang may-ari. Kailangan ng aking pirma para sa legal na proseso. Ang pagdadalang titulo lang ay walang layon. Naungkat si Nanay Koring alam niyang tama ako sa legal na proseso. Ngunit ang kanyang layunin ay hindi ang pahintulot ito, ay ang hawakan ang titulo para gamitin bilang sandera. Nagalit siya, tinagilit ang upuan. Magaling ka, ay, hinaharangan mo ang lahat ng daan ng biyenan mo? Ibigay mo lang sana ang titulo para sa isang piraso ng papel ganon ka ba katipid? Akala ko ay natatakot kang nakawan ko ng titulo mo? Sige itago mo, ngunit tandaan mo ito. Kung anong itinanim mo, yon ang anihin mo. Tumalikot siya at pumasok sa kanyang silid malakas na isinara ang pintuan na nakpalipat ng galarawan sa dingding. Huminga akong malalim pagkatapos niya umalis. Nang gabing iyon, totoong ipinadala ko na ang lahat ng mahahalagang papeles sa bahay ng aking mamagulang. Kung hindi ko ginawa iyon, tiyak na may araw na babangayin si Nanay Koring ng aking aparador. Hindi naligtas ang bahay na ito para sa aking ari-arian at kahit para sa aking kapayapaan ng isip. Kinabukasan, maaga akong bumaba para pumunta sa palengke malapit sa bahay. Ang palengkeng ito ay masayahin at maingay tuwing umaga puno ngang impormasyon ngang buong kapitbahayan. Dati ay
Masaya ang mga nagbebenta nang makita ako dahil sa aking kausap at mabuting pagtangkilik. Ngunit ngayon ay may kakaiba. Pagpasok ko sa palengke, nakita ko ang ilan sa makasama ni Nanay Coring sa fitness group nagtatawanan sa tabingang tindahan ng gulay. Pagdating ko, tumigil sila at tinitigan ako. Pumunta ako sa aking kakilalang tindahan ni Manang Baby. Habang nag-utas ang karne, kumausap si Manang Baby sa mababang boses na sapat lang para marinig ko. May, ano ba ang ginagawa mo at maraming reklamo si Nanay Coring sa iyo? Nalito akong tumingin. Ano po ang inirereklamo niya, Manang? Huminga ng malalim si Manang Baby, lumingon sa paligid, at bulong na nagsabi. Tuwing umaga sa fitness ay paulit-ulit siyang nagsasalita. Sinasabi niya na masama kang manugang, mayaman ngunit ganit, 3 bahay ang hawak mo ngunit ang bilas mong buntis ay wala kahit saan tirahan. Sinasabi pa niya na pinakbabawal mo siyang pumunta sa iyong ari-arian, at ipinipigil mo ang kanyang allowance para mamili. Biglang umapaw ang dugo sa aking ulo at nakmamadaling kumulo. Hindi ko inaasahang ganoon ang kalandian ng kasinungalingan ni Nanay Coring. Tungkol sa bahay, tama akong naktitis ngunit tungkol sa pera para pamili ay wala akong pinakaitang kahit 1 sentimo. Buwanan kong ibinibigay ang 5,000 piso para sa kanyang pamimili. Dagdag pa ang kuryente, tubig, at mga bilihin. Ngunit inilalabas niya ang aking pangalan bilang masamang tao sa buong kapitbahayan. Hawak ko ang beeng karne na nangingini ang aking mga kamay. Habang lumalabas, maririnig ko si Manang Daday Matalik na kaibigan ni Nanay Coring na nagsasalita ng malakas, sinadyang marinig ko. Ay, ganyan pala ang itsura ngang manugang na iyon. Maganda ang mukha ngunit mapait ang puso. Mayaman ngunit walang awa, ganun na ba talaga sila? 3 taon nang may asawa ngunit walang anak, may dahilan iyon na galing sa Diyos. Ang masalitang iyon ay tulad ng talsik ng mainit na langis sa aking puso. Lumingon akong mabilis at nakpasyang sumagot ngunit natigil. Kung makikipagtalo ako rito sa mga taong ito, magiging mas malaking sismis ito at mas mapapatunayan pa ang mga sinabi ni Nanay Coring. Lumabas akong mabilis sa palengke, iniwan ang mga maingay na puna sa aking likod. Tumulo ang luha, lumabo ang aking mga mata habang nagmamaneho papuwesto. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Nanay Coring na nakaupo sa sala na may pag-inggit sa mukha, parang katatapos ng isang matagumpay na misyon. Dumaan akong hindi siya kinakausap, direkta sa itaas. Naintindihan ko na ang kanyang layunin, gumagamit siya ng presyur ngang lipunan para labagin ang aking kaluwaban, para ihiwalay ako sa lugar kung saan ako nakatira. Gusto niyang mapahiya, akong sumuko at iabot ang susi. Ngunit ang kalupitan na ito ay nakpalakas pa ang aking tapang kaysa ng hina. Linggo ngang hapon, bumalik akong maagang pagod sa trabaho. Pagdating ko sa pintuan ng aming tahanan, nakita ko na punong motorsiklo sa harapan. Sa loop, maliwanakang mga ila. At maririnakang maingkay na pak-usap. Biglang natakot ako. Pumasok siya sa sala, natigilan ako. Punong kamag-anak mula sa pamilya ni Hiro, Tito Edie, Tita Faye, ang gala ni Nanay Coring na si Tita Doding, Uncle Ben, lahat naroon. Si Hiro ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko ang ulo. Si Theo at si Vina ay naroon din, nagtatago sa isa't isa. Nakaupo si Nanay Coring sa gitna, ang kanyang mukha ay para sa isang tao na nasaktan, isang biktima. Nang makita nilang dumating ako, tahimik ang lahat, do senang pares ngang mata ang nakatuon sa akin tulad ng isang nakasalang huli. Nagaho si Tito Eddie para simulan ang pagdinig ng pamilya. Dumating ka na, Me. Dito kami para pag-usapan ang bagay na ito sa pamilya. Maingat kong binati ang lahat at umupo sa nag-iisang bakanteng upuan na nakabang sa harap ng lupon. Nagsalita si Tita Doding, may asim na boses. Mae, anak. Ngayon dito ang mga tito at tita para may paunawa sa iyo ang tama at mali. Marami nang naiyak si Nanay Coring sa amin. Tungkol sa bahay, alam naming ari-arian mo iyon. Ngunit anak, ang buhay ay may puso rin. Si Theo ay pinakaisahan ng palat. Hindi mo maaring pabayaan siya. Mahinahon akong sumagot. Tita, hindi ko siya pinababayaan. Sinabi ko na tutulong akong financial para sa kasal at sa una nilang gastos. Ngunit ang bahay hindi ko maaring ibigay iyon.
Pumalo si Tito Eddie sa mesa. Financial lang ang tulong mo. 3 bahay ang mayroon ka, ibibigay mo ang isa para sa kapatid ng asawa mo at mahihirap ka ba? Noong araw, nang mag-asawa ang aking asawa, ibinenta niya ang alahas na regalo ngang kanyang ina para matugunan ang pangangailangan ngang pamilyang asawa. Walang nagreklamo nun. Ngayon kayo ay sobrang yaman, kaya puro sarili na ang inaalala, tinatawag nilang manugang ngunit hindi alam ang sakripisyo. Parang nahimatay na ako sa pagiging pagsasangkalan ng isang panahon ng 10 taon na nakaraan para pilitin akong sumuko ngayon. Hindi sila nagpapahalaga sa batas, ginagamit nila ang puso at dangal para pilitin akong ibigay ang aking ari-arian. Nagtago si Nanay Coring ng panyo sa kanyang mata, ang boses ay nanghihina. Ninyo natingnan kaya? Wala na akong nasabi pa. Pinapagsalitaan ko siya at nakikipagtalo siya na parang wala akong karapatang magsalita. Pinagtatwiran ko siya, sinasabi ko lang ay ayaw niyang makinig. Nagsabi pa raw na takot siyang kunin ng pamilya ang kanyang ari-arian. Kawawa naman ang matandang ganito nang gumagana para sa mga anak ay tinatrato pang ganun. Nagbunganga muli ang mga bulong. Talaga namang ang mga manugang ngayon ay mapanghinala. Hindi marunong magbigay. Puro sarili. Nasaan na ang dignidad na manugang? 3 taon pa lang ay wala na itong anak. May dahilan iyon. Ang huling pangungusap ay tinugon ng mapanlalong tawa. Nararamdaman ko ang init na bumabato sa aking dibdib. Ang aking lahat ng ilok ng pasensya ay humupa. Ang lahat ng maiyon ay nakatutok kay Hiro. Hiro, ano kaya? Hindi mo maaring makipagtalo sa mamatatanda ah? Pinakakaabalahan si Hirong lahat. Tumingala siya. Namula ang mukha. Tumingin sa akin ng may mapakiusap na tingin. Gusto niyang sumuko ako para mailayo ang kahihiyan mula sa kanya, sa kanyang ina, sa buong angkan. Ngunit ni isang salita ay hindi niya nasabi. Para may pagtanggol ako, tumayo ako at tumingin sa bawat isa sa mga tao sa silid. Mga tito at tita, iginagalang ko kayong, lahat bilang mas nakakatanda. Ngunit ang bagay na ito ngang pamilya, ay hayaan ninyong ayusin ng mag-asawa. Ang ari-arian ko ay pawis at dugo nga, aking mga magulang, mayroon akong karapatang magpasya kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makasarili ngunit hindi ko tatanggapin ang pakpilit na ito. Kung mahal ninyo si Theo, bakit hindi kayo mag-ambak ng kaunti para matulungan siyang makabiling bahay? Sa halip na pilitin lang akong mag-isa ang mag-umpisa, ang aking tanong ay nagbigay ng mapait na katahimikan sa silid. Kapaksa, kanila na ang pag-usapan, umurong ang lahat. Pumula ang mukha ni Tita Doding. Ikaw ba? Ikaw ba ang naghahambing sa amin? Wala kaming 3 o 4 na bahay tulad mo. Ang mayaman ay may utang na loob. Ang magkaroon ng pra ay hindi, nangangahulugang may obligasyon akong pakainin, ang mga taong may kakayahang magtrabaho ngunit tamad. Iginagalang ko kayo, tita. Puno ang tensyon ang hangin. Biglang humiyaw si Nanay Coring at hawak ang kanyang dibdib na buwal sa upuan. Ay, sinagaw niya ang buong angkan. Patay na akong ito. Sakit ng puso ko. Nakagulo ang buong bahay. Nakmadaling pumunta si Tita Doding. Naku, ano na ang ginawa mo? Ang matanda ay nakasakit na. Lumipat si Tito Eddie at itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha, pagpupugot ng mukha. Nakita mo na kung ano ang ginawa mo? Kung may mangyari sa nanay ng asawa mo, taong walang habang pagsisisi ang haharapin mo. Nakatayo akong nag-isa sa gitna ng kaguluhan, pilit na hinikpit ang aking kamay sa aking damit. Hindi ako natakot dahil alam ko ito ay lumang palabas ni Nanay Coring tuwing natatalunan siya. Ngunit ang paraan ng buong angkan na nagsabay-sabay na inatake ako, sinaktan ako, ito ang nakpuno ang aking kalooban. Lumipat si Theo at si Fina para masahig ang kamay at paa ni Nanay Coring. Lumipat din si Hiro ngunit sa halip na sisihin akong muli tulad ng dati, huminto siya at tumingin sa kanyang ina. Siya ay isang doktor kahit hindi cardiologist ngunit alam niya ang mga klinikalem na sintomas. Ang pahinga ni Nanay Coring ay regular pa rin. Ang kulay ng kanyang mukha ay normal, hindi maputla tulad ng tao na talagang may sakit sa puso.
Hinawakan pa niya ang armrest ng sofa para mapanatiling balanse. Patuloy ang ingay at saway ni Tita Doding at namngatiyahin. Tapos ay malakas na kumarok biglang pinalo ni Hiro ang mesa. Ang baso ang tubig ay lumukso at nabasak sa sahig. Ang malakas na tunog ay nagpatahimik sa lahat. Tumayo si Hiro ng diretso. Pinosasan ang makamay. Lakas ang lig. Tumingin siya sa bawat tito at tita ng isa-isa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon ng pakakasama, nakita ko sa matangang aking asawa ang isang buhay na apoy ngalit at katapatan. Mga tito, mga tita, sapat na po. Namangha si Tito Eddie. Ikaw ba naklakas loob na makipaktalo sa nakatatanda? Huminga ng malalim si Hiro, ang kanyang boses ay bumaba ngunit matatak at malinaw sa bawat salita. Pasensya na, Tito Eddie, mga tita. Ngunit ngayon ay hindi na ako makakatahimik pa. Ang aking asawa ay walang ginagawang mali. Hindi siya pumapatay ng tao. Hindi siya nagnanakaw ng sinuman. Ang taong pinipigilan at minumura rito ay ang aking asawa. Tahimik ang buong silit. Tumingin ako kay Hiro na handa na akong lumuha. Sa wakas, nagsalita na siya. Lumakat si Hiro papunta sa akin. Kinuha ang aking kamay sa harap ng lahat. Pagkatapos ay muling nagsalita. Mga tito, mga tita, sinasabi ninyo na makasarili ang aking asawa. Subukan ninyong isipin ang 3 bahay na nakahalagang 10 milyong piso na ibinigay ng mga magulang ng aking asawa sa kanya. Bakit may obligasyon siyang ibigay sa kapatid ng asawa? Anong batas ang nagsasabi niyon? Anong moralidad ang nagtuturo na ang ari-arian ng isa ay kinukuha para ibigay sa iba at tawaging pagmamahal? Nag-akyat ng kamay si Tita Doding para makipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Hiro. Tita, nang mag-asawa kayo, dalhin ba ninyo ang lahat ng inyong panlabas na regalo para sa pamilya ng inyong asawa? O itinago rin ninyo iyon para sa inyong sariling pamilya? Bakit ngayon ay pinipigilan ninyo ang aking asawa na gawin ang parehong bagay? Tama ang sinabi niya kung mahal ngang lahat ang ate si Theo. Bakit hindi kayo bawat isa ay mag-ambag ng kaunti para matulungan siyang makabili ng bahay? Bakit si Mae lamang ang kailangan na mag-umpisa? Ang tanong ni Hiro ay parang malamig na tubig na ibinagsak sa mga mukha nga managsasalita ngang moralidad. Isa-isa silang yumuko at umiwas ng mata. Tuwing ari-arian nila ang pag-usapan, umurong ang lahat. Lumingon si Hiro kay Theo. Ang kanyang boses ay seryoso tulad ng isang panganay na kapatid. At ikaw, Theo, malapit ka ng maging ama. Lalaki at malawak ang iyong balikat. Hindi ka kukuhangang pera at pagkakataon mula sa manggagawa kailangan mong kumita para sa iyong pamilya. Dapat kang mahiya palagi kang sumunod sa nanay. Sumali sa pangkat nga kamag-anak para lapahin ang ari-arian ng kapatid mong babay. Iyon ba ang ituturo mo sa iyong anak balang araw? Yumuko si Theo ng malalim, na mula ang tainga hindi sumagot. Sa sofa. Nang makita ni Nanay Coring na nagbago na ang sitwasyon, ang palabas ng sakit sa puso ay naputol. Mabagal siyang nakbukas ng mamata nang hihina ang boses. Ay nako, nawa na ang puso ko. Mabait na anak ang pinala ko ngunit nilait ang kanyang nanay. Tumingin si Hiro sa kanyang ina. Punong sakit at kabiguan ang kanyang mga mata. Nanay, huwag na pong magpalabas. Doktor, ako alam ko kung totoo ang sintomas o hindi. Huwag na kayong maganap pa dahil dito ay mas malala ang pagtingin ng inyong maanak sa inyo. Biglang nakbago ang lahat. Tumayo si Nanay Coring tulad ng isang springsyon, nakalimutang nasakit daw ang puso niya at itinuro ang mukha ni Hiro. Ah, sabi mo naganap lang ako? Ikaw ay isang walang utang na loob. Pinalaki kita at ngayon ay ginagamit mo ang doktor para laitin ang sarili mong nanay. Lumabas. Lumabas na kayong asawa mo sa bahay na ito. Sinara ang mata ni Tito Eddie Hiro. Ikaw ba naglakas loob na sumigaw sa nakatatanda? Ngunit si Tito Eddie at ang mga kamag-anak, nakita na nilang nalantat ang kanilang pagkukunwaring moralidad na hiya sila kaya tumayo sila para umuwi. Ayusin na ninyo ang inyong mga bagay-bagay, hindi na kami makikialam. Nakakawatak-watak ang madumating. Iniwan ang bahay na magulo at puno ng tensyon. Ibinaba ni Hiro ang aking kamay, umupo ng bigla sa upuan, sinakop ang kanyang ulo ng pagod.
Inlagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at mahinahon na sinabi, "Salamat sa iyo." Lumingon si Hiro sa akin. Namumula ang mga mata. May, patawad ako sa lahat ng pinahintulutan kong mangyari sa iyo. Mali ako. Gabing iyon, hayo ng beses pakatata, hayo maraming araw ng malamig na digmaan, makasabay kaming nahiga ni Hiro. Hindi pa nalulutas ang lahat ng problema, ngunit alam ko na pumili na si Hiro na tumayo sa aking panik. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Nang bumaba ako para maghanda ng almusal, nakasara ng mahigpit ang pintuan ng kwarto ni Nanay Koring. Kumatok si Hiro. "Nanay, bangon na at kumain. Hatid kita sa doktor mamaya para i-check ang puso mo." Mula sa loob, sumabo ang mababa at nagsasabing boses ni Nanay Koring, "Ayokong kumain. Mamamatay na akong gutom para masaya kayo." "Kumain kayo ng masaya, pabayaan ninyo ang matandang ito." Huminga ng malalim si Hiro, tumingin sa akin at umiling. Tumango lang ako at umupo para kumain ng lugaw na may manok. Alam ko ang ugali ni Nanay Koring, siya ay sobrang mahal sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang manghina o magutom ang kanyang katawan. Ito ay isang bagong palabas matapos na nalantad ang una. Kumain ka na at pumunta ka sa trabaho. Kapag gutom si nanay, kukuha na rin siya ngang pakain sa refrigerator. Inihanda ko na ang mapakain doon, sinabi ko kay Hiro. Kumain si Hiro ng mabilis at umalis. Umalis din ako sa bahay, pabayaan si Nanay Koring sa kanyang pagtatigil palabas na walang manunot. Bandang tanghali, nagpadala ngang mensahe si Hiro. "Mae, tinatawagan ko si nanay sa landline ngunit hindi sumasagot. Ang cellphone niya ay patay. Hindi ko alam kung may nangyari ba. Pumunta ka muna." Umuling ako, alam ko ang asawa ko na alaala, ngunit sumali pa rin ako. "Okay. Pupunta na ako tingnan." Umuwi ako maaga. Tahimik ang bahay. Marahang binuksan ko ang pinto, planong maglutong lugaw bilang pagpapaalwan at pakikipagtulungan. Ngunit habang dumaraan sa kwarto ni Nanay Koring, maririnig ko ang mahinang kaluskos. Sumulyap ako sa bintanang may slats na kahoy. Sa loob, sa maliwanag na nakpapababa raw. Nakaupo si Nanay Koring sa kama, ang kanyang nga kamay ay hawak ang isang malaking siopaw na inubos ng may sigasik. At sa tabi niya ay isang boteng soft drinks at isang bag ng maagang pagkain. Kumakain siya ng mabilis, paminsan-minsang humihinto para pakinggan ang ingay sa labas. Pagkatapos, tinanggal niya ang balot at itinago sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay humiga muli at nagsimulang mag-ungol ng mapagsamantala. Halos napatawa ako ngunit napigilan. Kaya ito pala ang pagtatigil ni Nanay Koring, kumakain ng lihim habang wala ang mga anak. Para may lakas para sa palaro bukas. Tahimik na pumunta sa kusina, nagluto ng mainit na aros caldo. Pumasok sa kwarto ni Nanay Koring nang may hawak na maaliwalas na mangkok. "Nanay, nagluto na ako ang pagkain para sa inyo. Kumain na para lumakasan ang katawan." Nagpanggap si Nanay Koring na naghihirap pa rin. Ang boses ay nanghihina para mamatay. "Dalhin mo na lang yan at huwag mo akong abalahin. Hindi ako kakain. Mas mabuting mamatay na akong gutom kaysa kumain mula sa mga ipinakaloob mo sa akin. Umuwi ka na lang at huwag ikukurap ang iyong nga ari-arian ng malayo mula sa akin." Inilagay ko ang mangkok sa mesa at mahinahon na sinabi, "Nanay, walang libre ang pagkain na ginawang manugang para sa biyenan, iyon ay utang na loob. Bakit siya tawaging ipinagkaloob? Kung ayaw niyong kumain, nandun na ito. Kapag gutom na kayo, kumain na kayo." Biglang tumayo si Nanay Koring. Iniyak mang sapat para matumba ang mainit na mangkok pati ang nilalaman nito sa sahig. Ang mangkok ay nabasak. Bumaksak ang aros kaldo, mainit na tumalsik sa aking paa. Sinabi ko ng ayoko, "Huwag kang makunwaring mabait. Gusto mo lang akong kumain para walang makapagsabi na masama ka." Hindi naman ako madaling lolokohin. Tumingin ako sa gulo sa sahig, tumingin sa aking biyenang namumula sa galit, wala ng anumang sintomas ng isang tao na matagal nang nagtatigil ng pagkain. Kaya pala, "Nanay, ang lakas ng pagtapon ay sapat ng patunay na hindi pa kayo masyado nagugutom. Patawarin ninyo ako, lilinisin ko na lamang ito." Nang hapon,
Magang umuwi si Hiro nang may hawak na gamot at mangga prutas. Nakita niyang nakaharap sa dingding si Nanay Koring at kinabahan. Inuyok niya ang braso ngang ina. Nanay, bangon na at uminom ng gamot. Matagal kang hindi kumain, mabababa ang blood pressure mo. Bumalik ang boses ni Nanay Koring. Naglumang iya na nakpapakita ngang habang panahon na pagdurusa. Anak, hindi na ako mabubuhay pa. Ninakawan ako ngang manugang mo. Pinag-alipustaan niya ako. Pinasok niyang mainit na lutuan kahit hindi ko gusto. Gusto niyang mamatay akong maaga para walang hadlang sa kanyang mga ari-arian. Tumingin si Hiro sa sahig na may bahid pa ng aros kaldo. Pagkatapos ay tumingin sa akin na nakatayo sa pinto. Umiling lang ako ng mahinahon. Naintindihan ni Hiro ang lahat, alam niyang nakmamalabis ang kanyang ina. Nanay, nakabot silang ang pakain kay Mae at ayaw nyo. Bakit ninyo itinumba ang mangkok? Hindi na iyon mabuti. Siya lang, tinanggap niya. Tinalo niya ako dahil sinunod ka niya agad-agad. Nanay, ay. Huwag na pong isipin ang gayon. Nagtatigil na akong kumain bilang pagprotesta sa katarungan ngang bahay na ito. Isa ibigay ni Mae ang bahay kay Theo. Dalawa mamamatay akong gutom. Iyon ang aking kondisyon. Ang pahayag ni Nanay Koring ay parang pako na tinambok sa haligi. Sinasabok niya ang kanyang buhay kahit pagkaparapilitin si Hiro na sumuko. Nakatayo si Hiro sa pagitan ng dalawang babae, kapwa ay mahal niya. Kapwa ay humihingin na desisyon. Alam niya na nagmamalabis ang kanyang ina, ngunit hindi rin siya maring tumayo na tumingin sa nagtatigil na pagkain ang kanyang ina kahit gawa-gawa man iyon. Ako naman sawa na akong napuno ng laro na ito. 3 araw na lumipas. Mababa at malamig ang hangin sa bahay. Si Nanay Koring ay patuloy sa kanyang pagtatigil sa pagkain sa harap, ngunit lihim na kumakain. Pumayat si Hiro dahil sa pag-alala at tension. Si Theo naman ay naktago, paminsan-minsan ay dumadaan para tingnan ang ina at pagkatapos ay nawawala ng muli. Nang umuwi ako mula sa trabaho, nakita ko si Hiro na nakaupo sa sahig sa labas ng pintuan ng kwarto ni Nanay Koring, hawak ang isang mangkok ng sopas. Ang boses ay puno na. Ang eksena ay kaawa-awa at walang pag-asa hanggang sa naisip ko na hindi ko na kayang manahimik pa. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan, ito ay isang kulungan na naghihigpit sa aming kalayaan at kasiyahan. Pumunta ako sa aming kwarto at inilabas ang malaking maleta mula sa itaas ng aparador. Nagsimulang mag-impake ang damit. Narinig ni Hiro ang ingay at nakmadaling pumasok. Mae, ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Hindi ko tinigilan ang pagtatrabaho. Uwi ako sa aking mga magulang. Hindi na ako makatiis sa ganitong kapaligiran. Gusto ni nanay na magpahirap, gusto niyang gumawa ng pressure, susundin ko siya. Alis na ako para hindi niya makita ang mukha ko at makakain na siya ng normal. Mae, wag. Kung alis ka ngayon, mas makakaroon pang dahilan si nanay para sabihing walang utang na loob ka. Tumigil ako at tumingin ng direkta sa mata ni Hiro. Hindi ako nagtatatalik. Inoprotektahan ko ang sarili ko at ang ating kasal. Kung mananatili pa ako, mababali ako. O sasabihin ko ang mga bagay na mananatiling sugat sa iyong ina at sa iyong sarili. Kailangan kong espasyo para huminga. Ikaw, bilang anak na lalaki, tama kang manatili para alagaan si nanay. Hindi kita sinisisi. Nanatiling nakatayo si Hiro, titiknan niya ang kwarto namin at ang maleta. Biglang pumunta si Hiro sa kanyang closet at kumuha ngang travel bag. Nagsimulang mag-impake ngang kanyang sariling damit. Nagulat akong tumingin sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Lumingon si Hiro, matibay ang tingin. Saan ka pupunta? Doon rin ako. Kami ay mag-asawa, masaya man o malungkot ay makasama. Si nanay ay mapag-isipan ang mabagay-bagay ng sarili niya. Hindi ko maaring hayaang mag-isa kang lumabas. Biglang bumahanga, emosyon sa aking dibdib. Pinili ni Hiro ako. Sa pagitan ng bulak na pagsunod sa nanay at tunay na pagmamahal, pinili niya ang kanyang kasama sa buhay. Isinabak namin ang aming mga maleta sa sala. Ang gulong ng maleta ay naktagos sa malamig na sahig at nakputol ngang katahimikan. Narinig ni Nanay Koring ang ingay mula sa kwarto niya, bumukas ang pinto, at tumingin palabas.
Pakita sa aming mamaleta. Nagulat siya na kalimutan na ang tungkol sa kanyang sakit na madaling lumabas para harangan ang pinto. Saan kayo pupunta? Hating gabi na at kayo ay alis. Kalmadong hawak ni Hiro ang aking kamay at tumingin sa kanyang ina. Nanay, pumunta muna kami sa bahay ng mamagulang ni Mai. Manatili kayo rito at magpahinga. Kapag naisip na ninyong maayos ang lahat at handa na, kayong tigilan ang pagpilit sa mga bagay tungkol sa bahay, uwi na kami. Nabigla si Nanay Koring. Hindi niya inakala na gagawin ng kanyang anak na lalaki ang ganon pabayaan ang kanyang matandang ina para sumama sa asawa. Ikaw ay iwan ang matandang ina mo para sumama sa asawa? Walang utang na loob. Huwag kayong umalis kung lalayo kayo ay magpapakamatay na ako. Tumakbo si Nanay Koring palapit sa dingding ngunit abala si Hiro hinawakan niya ang ina at maingat siyang itinakbo pabalik sa upuan. Nanay, huwag na pong mangbabanta. Doktor, ako alam ko kung nakukunwari kayo o hindi. Kung talagang gagawin ninyo iyon, hindi ninyo magagawa iyon na ganun. Alam namin ang katotohanan. Alis na kami. Inakay ni Hiro ako palabas ng pintuan matibay at walang pag-alangan. Sa aming likod, ang sigaw at sumpang salita ni Nanay Koring ay umehong sa makipot na eskinita. Ay mga kapitbahay! Iniwan akong aking anak. Ninakawan nila ang aking bahay, mga magnanakaw, mga mamatay tao. Sumakay kami sa taksi. Iniwang nasa likod ang bahay na punong bayo. Mahigpit na hinawakan ni Hiro ang aking kamay basangang pawis ngunit mainit-init. Alam ko na ito ay isang mahirap na desisyon para sa kanya ngunit ito ang kinakailangang paggalaw para muli naming mahanap ang kapayapaan. Namalagi kami sa bahay nga aking magulang sa Marikina ng 3 araw. Inakap kami ni Tatay at Nanay Santos, walang maraming tanong, maingat lamang na naglutong masasarap na pagkain para sa amin. Ang kapayapaan at paggalang sa bahay ng aking mamagulang ay nagbigay sa aming 2 bagong buhay pagkatapos ang maraming araw na pagkakalunod. Sa ika-4 na araw, tumawag si Theo kay Hiro ng seryoso ang boses, "Kuya tate, umuwi na kayo agad." Nagpunta si Nanay na abogado. Sinasabi niya na kung hindi kayo uwi, ipagdemanda niya kayo sa usapin ng pakuhangang ari-arian ng pamilya at pag-abandona sa matanda. Umiling si Hiro, napapagod na. Hindi pa rin titigil si Nanay. Okay, tingnan natin kung ano ang plano niya ngayon. Bumalik kami sa bahay. Sa sala, bukod pa kay Nanay Koring at Tio ay may isang estranyo, isang lalaki na suot ang lumang terno, may lumang leather bag, gintong malaking salamin sa ilong, nakpapanggap na malaki ang hitsura at matalino. Nang makita kami ni Nanay Koring na dumating, nakpumula ng may kasiyahan ang kanyang mukha. Nandun na dumating ang abogado. Ngayon ay pag-usapan natin ang batas para malaman ng lahat kung sino ang tama. Ang lalaki ay nagahos at itinaas ang kanyang salamin. Tumingin sa amin ng may mataas na tingin. Magandang araw, Sir at Ma'am. Ako si Attorney Bonnie, Family Law Consultant, kakilala ng tita Doding ninyo. Inatasan ako ni Nanay Koring na magbigay ng legal na payo tungkol sa pakuhang ari-arian sa loop ng pamilya. Ayon sa kanya ay nakpaliwanag ng maraming teknikal na termino na nakapaligid at hindi makakaugnay, walang pundasyon. Umupo si Nanay Koring sa tabi niya, iling-iling na nakangiti. Nakita nyo, sabi ng abogado wala siyang mali. Pinigilan ko ang ngiti. Nagtatrabaho ako sa construction firm. Lagi akong nakikipag-ugnayan sa mga kontrata at legal na bagay tungkol sa lupa at property. Sa isang pakikinig ay alam ko na ito ay isang abogado-abogaduhan lamang dalubhasa sa pagtatakot sa mga ignorante. Mahinahon akong umupo at kinuha ang maliit na notepad mula sa aking bag. Tumingin ng direkta kay Attorney Bonnie. Magandang araw, Attorney. Maari po ba ninyong sabihin ang inyong IBP number at kung anong regional trial court kayo nakalagay? Nagalit-alit si Attorney Bonnie at nag-utal-utal. Ako ay nagtatrabaho bilang independent consultant. Dating nagtatrabaho sa isang law firm. Ang aking ID ay nakalimutan ko ngayon. Okay lang. Kaya po tanungin ko kayo sa ilalim ngang. Anong Clause ng Republic Act 9262 o ng Family Code ng Pilipinas? Ay sinasabi ninyo na ang aking ari-arian na nakuha bago ang kasal ay kailangan kong ibahagi sa biyenan at bilas ko.
Nagpatuloy akong bumagsak ng tanong. Ayon sa Family Code ng Pilipinas, ang exclusive property ng bawat asawa ay binubuo ng mga ari-ariang pag-ari niya bago ang kasal. Ang 3 condominium unit ko ay may individual titulo na nasa aking pangalan ibinigay ng aking mga magulang 2 taon bago ang aming kasal. Sa anong batayan alisin ninyo ito at gawin itong shared property para hilingin ito ngang aking biyenan? Pinawisan ng labis si Attorney Bonnie. Ang kamay ay nanginginig habang inubos ang tubig para itago ang kaguluhan. Hindi niya inaasahan na ang mabait na babay ay may ganito kasidi ang kaalaman sa batas. Ang ibig ko lamang sa aspetong moral at emosyonal ngang buhay pamilya, ang batas ay nagtataguyod din ng mutual na pagtulong sa isa't isa. Ginong attorney, kung pag-usapan natin ang batas, gamitin natin ang batas. Ang moralidad ay hindi nagre-regularize ng pagkuha ng ari-arian. Kung mali ang inyong payo at ginigiyahan ninyo ang iba para angkinin ang ari-arian ng mamamamayan, maaari akong magulat sa Integrated Bar of the Philippines para surin ang inyong status. Namutla si Attorney Bonnie. Mabilis na tinigastik ang mga papel sa kanyang bag, tumayo. May pagkakamali sa pag-unawa dito. Dumating lang ako para payuhan ang pamilya. Ayusin na ng pamilyang sarili nilang bagay. May magang appointment pa ako. Sumugot siya palabas ng pintuan mabilis tulad ng hangin. Hindi na niya tiningnan ulit si Nanay Coring. Naiwan si Nanay Coring na nagtataka at nahihiya. Ang palabas ng abogado na pinahirapan ng dalawa ay nalantat sa loop ng 5 minuto. Umiling si Hiro sa kanyang ina. Pagod na pagod. Nanay, huwag na kayong pakikingan ang nga sumugal sa inyo na palabas. Nasayang lang ang pera ninyo at naging katatawanan pa tayo. Yumuko si Nanay Coring nang walang masabi. Ang kahihiyang ito ay nakpapakita sa kanya na ang manugang niya ay hindi isang mapagsamantayang tao na maaring takutin o linlang. Pagkatapos ng tumakas na abogado, sumuko si Nanay Coring. Wala na siyang malakas na sigaw at hindi na rin nagpapanggap na may sakit. Mahinahon siyang naglakat-lakat sa loop ng bahay tulad ng isang anino. Nervoso naman si Theo at si Fina dahil malapit na ang kasal ngunit wala pa ring lugar na matirhan. Isang gabi ay nakipag-usap ako kay Hiro. Hiro, sa tingin ko ay hindi maayos ang sitwasyong ito. Kahit papaano si Theo, ay kapatid mo at si Fina, ay malapit na ring manganganak. Ayokong maging tawak na walang awa akong ale. May mungkahi ako, gusto mo bang pakinggan? Nagliwanag si Hiro at hinawakan ang aking kamay. Ano ang naisip mo? Pakikinig ko sa lahat ng iyong sasabihin. Pahihintulutan ko si Theo at Fina na maupang ang aking unit sa N03 Tower 2 silid at maayos para sa mag-asawa at bagong sanggol. Ang merkadong halaga ngang upa roon ay 10 hanggang 12,000 piso buwanan. Ihihintulot ko ito sa 5,000 piso kalahating ang presyo. Sapat iyon para bayaran ang maintenance at serbisyo. At konti pa rin para sa akin ang pagpapanatiling ang unit. Iling-iling na nagpahintulot si Hiro. Napakabuti nun. Masyadong maingat ang pag-isip mo. Ngunit paano si Nanay, papayak ba siya? Ang pagtanggap ni Nanay ay hindi kasing halaga ng desisyon ni Theo mismo. Kailangan niya ng leksyon sa pagtayo sa sariling paa. Ang 5,000 piso buwan ng upa ay hindi malaki para sa sahot ng dalawa. Kung ayaw niyang gumastos kahit konti at gusto lang libreng tirahan, hindi siya handa na maging ulong pamilya. Sumangayon si Hiro. Tama ka. Nang gabing iyon, naktipon kaming lahat. Nang marinig ni Theo ang mungkahi, kumislap ang kanyang mamata. Para sa kanya, 5,000 piso para sa isang maayos na condominium unit na may buong pasilidad ay isang malaking diskwento. Umiling-iling nang may pasasalamat si Fina na labasan siya ngang pasaningang problemang tirahan. Salamat, Ate May. Kaya namin ang 5,000 buwan, ng maraming salamat na. Mabilis na nagsalita si Theo. Nakaupo si Nanay Coring. Puno pa rin ngang galit ang mukha. Hindi siya masaya. Gusto niya ang titulo, ang papel na nagpapakita na pag-ari ni Theo ang unit, hindi ang maupahan sa bahay nga ale. Nako, parang alok lang pala upa sa bahay ngale at babayaran pa. Ang tingin ng matao sa labas ay mahihiya pa ang pamilya. Tingning ko si Nanay Coring ng malinaw. Nanay, mas mahalaga ang kaluluwang regalo kaysa sa regalo mismo.
Ang pagpapahintulot ko sa kanila ng upa ng kalahati ng presyo ay tumutulong sa kanilang makaroon ng insentibo na magsikap. Kung ibigay ko ng libre, mag-asa si Theo at magiging mahirap para sa kanya na maging ulong kanyang pamilya. Bukod dito, ang malinaw na kasunduan sa pera ay nagpapanatili na mayos na relasyon sa loob ng pamilya. Agahan ni Theo ang pagpapaliwanag. Nanay, tama ang pagtulong ni Ate May huwag nang humiling pa. Kung tatanggalin niya ang alok, sakali na kami. Sa kalaunan, pumayak si Nanay Coring ng mapilitan. Kahit nararamdaman pa rin nga ang lahat na may naipit na pag-asam-asam sa kanyang dibdib, naayos na ang pansamantalang solusyon. Nagsimula nang mahanda si Theo at Vina para sa paglipat. Sandaling naging tahimik ang bahay ilang araw na may kapayapaan. Ngunit hindi ko alam na ang pagtanggap ko ay hindi nagpasaya kay Nanay Coring. Sa kanyang isipan, ang paupa ay isang kahihiyan at nagpapatuloy siyang mag-isip ng mas matapang, mas mapanganib na plano para gawing legal na pag-ari ni Theo ang unit na iyon sa pamamagitan ng mabilis na aksyon. Ang kapayapaan na ito ay katahimikan lang bago ang mas malaking bagyo. Humigit kumulang 1 linggo pagkatapos ngang kasunduan na magpaupa ang mag-asawa ni Theo, lahat ay parang mayos na. Naghahanda si Theo at Vina para lumipat. At si Nanay Coring ay kakaibang tahimik. Ang katahimikang iyon ay nakpapasaya at nakpapalito sa akin parang karagatan na palagay bago ang bagyo. Ikinakampante ko na rin ang aking sarili baka naman ay tinanggap na niya ang katotohanan at nais na pangalagaan ang maayos na relasyon ng pamilya. Ngunit nakamali ako. Ay hindi basta-basta nagbabago ang ugali at panyanay ni Nanay Coring na mangkontrol. Nang gumagaan Miyerkule. Abang nasa meeting ako sa opisina, mabilis na umuga ang aking telepono. Ang panggalan sa screen ay Kuya Romel ang property manager ng aming tower. Nangatok ang aking puso. Nang tumawag si Kuya Romel noong una, tungkol iyon sa pagdating ni Nanay Coring nang walang pahintulot. Ngayon ay hindi na ito magiging magandang balita. Hintayin muna ninyong lumabas ako para sagutin. Mabilis at seryoso ang boses ni Kuya Romel. May oras ka bang pumunta rito sa tower ngayon? Nakabantay kami ng isang grupo ngang manggagawa at isang application form para sa pakukumpuni ng iyong unit. May ilang seryosong legal na issue na kailangan mong personal na kumpirmahin. Mga manggagawa, wala po akong tinawag na sinumang manggagawa. Iyan nga ang rason ng aking tawag. May kasama itong application form para sa pakukumpuni ng iyong unit may pirma sa iyong pangalan. Ngunit kapag inihambing namin sa iyong profile, sa aming records, hindi magkatugma ang sulat kamay. Hihit pa riyan. Ang isinuwestiyong Javen ay ang pakwasak na pader na nakahangan na sala at maliit na silid na kakaapekto sa load-bearing structure na tower. Ito ay ganap na ipinagbabawal ng walang permit mula sa building official. Sa sandaling yon, ang mainit na dugo ay biglang sumabog sa aking ulo. Pagwasak ng pader. Sino ang may lakas ng loop na gawin ito kung hindi ang isang tao sa loop ng pamilya? Humingi ako ng pahintulot na lumabas ng maaga at nagmaneho ng mabilis papunta sa condominium tower. Sa isipan ko ay lumilitaw ang iba't ibang mga senaryo, ngunit lahat ay patungo sa isang pangalan. Nang dumating ako sa opisina ng property management, nakita ko si Kuya Romel na nakaupo kasama ang 2 lalaki na may damit na pangproteksyon sa trabaho at puno ng alikabok ngang semento. Sa mesa ay may isang application form para sa pagkukumpuni. Tingnan ninyo ito ba ay inyong pirma? Kinuha ko ang papel, ang pirma ay gawa-gawa. Sinubukang gayahin ang aking pirma ngunit malinaw na ang content ay maliwanag. Application para sa renovation ngang unit na alisin ang pader na nagahanggan ng sala at maliit na silid. Lumingon ako sa 2 manggagawa. Sino ang nagupa sa inyo para sa trabahong ito? Marangal ang sagot ng isa. Ma'am, isang matandang babae na mga 60 taong gulang. Sinabi niya na siya ang inangang may-ari ngang unit ibinigay sa amin ang susi at sinabi na gawin ang trabaho ngang paksirangang pader para maging mas maluwag para sa kasal ngang kanyang anak. Nabigyan kami ngang susi kaya naktiwala kami. Ngayong umaga ay nagdala na kami ng martilyo pero hinarangan kami ng security bago kami magsimula para suri ng papeles. Nanginginig na ako sa galit.
Ninakaw ni Nanay Koring ang kopya ngang susi ng kailan pa lamang marahay nang makpadala si Theo para sukatin ang mga muebles. Nakpahiram siya ngang susi upang makagawa ngang kopya. At mas nakakatakot pinaplano niyang wasakin ang pader ngang aking unit para baguhin ang istruktura nito para kapag nagawa na ang pagbabago, ang unit ay hindi na maring ihiwalay o ipaupa sa iba. Kuya Romel, kinukumpirma ko na ito ay pekeng pirma. Wala akong ibinigay na pahintulot na kumpunihin ang unit. Nagpapasalamat ako sa prompt response ng security team. Tungkol sa mga manggagawa sila ay biktima lamang at hindi ko sila sisisihin. Maari ko bang itago ang application form na ito bilang ebidensya? Tumango si Kuya Romel ng may simpatiya. Mabuti at mahigpit ang aming proseso. Kung nagawa nilang basagin ang pader, hindi ka lang magiging biktima ng pakawalang ang ari-arian mapaparusahan ka pa dahil sa paglabag sa structural integrity and building. Dalhin ninyo ang form para ayusin ang usapan ng pamilya. Kung kailangan ninyong hingin ang CCTV footage na nagpapakita ng matandang dumalang ang magawa, sabihin mo lang sa akin. Nagpasalamat ako kay Kuya Romel at kinuha ang application form habang bumaba sa elevator. Ang manipis na papel na iyon sa aking makamay ay kasalukuyang parang libo-libong tonelada. Hindi ito basta ebidensya ngang. Panlilin lang ito ay katibayan na ang aking biyenan ay walang pakialam sa batas at moralidad para makamit ang kanyang layunin. Hindi na niya inisip ako bilang manugang, tinitignan niya ako bilang isang mapaksamantalahing target. Sa daan pauwi, lumamig ang aking damdamin. Lahat ng pagmamahal at paggalang na natitirang bahagi para sa kanya ay naglaho ng buo. Dati ay nagtitimpi ako dahil kay Hiro, dahil sa buntis na si Fina. Ngunit ang ginawa ngayon ay lumakpas na sa anumang normal na alitan sa loop ng pamilya. Ito ay ilegal na panghihimasok sa pribadong ari-arian at pagkasira ang ari-arian. Kung hindi ko ito harapin ng malinaw, bukas ay maaring ibenta pa ni Nanay Koring ang aking bahay ng walang tanong. Nang umuwi ako sa bahay, katanghalian na. Tahimik ang loop. Nakaupo ng pahiga si Nanay Koring sa sofa, ngumungi ang mani, nanonot ng TV. Pakita sa akin na maagang dumating. Nagulat siya ng kaunti ngunit nagpanggap pang wala. Ay, maagang umuwi ka? May nangyari sa opisina? Hindi ako sumagot. Direktang pumunta sa sala. Inilagay ang application form sa mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa mesa ay matunog at malinaw. Basahin niyo ito. Nanay. Sumulyap si Nanay Koring sa papel. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha, ang mga mani sa kanyang bibig ay parabang nagtigas. Mabilis siyang lumingon upang iwasan ang aking tingin. Ano ito? Hindi maganda ang aking paningin sa sulat kamay. Paano ko mababasa? Huwag nang makunwari, Nanay. Nakuha ng CCTV ng building ang larawan niyo nang dalhin ang mga manggagawa at ibinigay ang application form na ito sa security. Ginaya niyo ang aking pirma, kusanglup na inareglo, ang pakukumpuni ng aking unit. Alam niyo ba kung anong krimen ito? Si Nanay Koring ay alam niyang hindi na niya makukuha ang daan ng pag-angkal, nagbago ang kanyang tono. Oh, ginawa ko iyon. Nakita kong masyadong maliit ang sala niyo. Mahigpit. Inutusan ko ang mamanggagawa na alisin ang pader para mas maluwag, para si Fina at ang bata ay mas comfortable. Ang bahay mo ay kumpunihin ng Nanay, may masama ba diyon? Hindi ko pa naman nagawang basagin kahit isang tisa. Kumpuni. Gusto niyong baguhin ang bahay para maging hindi na maring paghiwa-hiwalayin para sa hinaharap ay hindi ko na maring bawiin, hindi na may sangla o may paupa sa iba. Gusto niyong angkinin ito ng permanente para sa inyong anak. Hindi ba ninyo alam na ang pagiging permanente na iyon ay layunin ninyo? Lumayo sa mesa si Nanay Koring, pinigilan siyang katotohaan. Ang pirma mo ang ginawa ko, lumapit ka sa mga opisyal ngang building, ang lahat ng iyon ay para mapahiya ba ako? Kung ipilit ng management na magulat sa pulis, Nanay, maaari kayong makulong dahil dito. Narinig ni Nanay Koring ang masalitang makulong at biglang natakot ng tunay. Tahimik siyang umupo, ang makamay ay nakpapaikot sa sulok ng damit, pawis ang nu. Hindi niya inaakala na magiging ganito kaseryoso ang sitwasyon. Nag-isip siya na ito ay panlup na bagayng pamilya at ang nanay ay gagawa para sa anak ay wala namang masama. Tumingin akong masinsinan sa kanya, walang kahihinat ng damdamin. Ngayong gabi
ay tatawagan ko ang buong pamilya para pag-usapan ito. Hindi na ito maaring pabayaan. Nang gabing iyon, ang loob ng bahay ay parang isang lubid na malapit ng putulin. Tinawagan ko si Hiro nang maaga para ipaalam, bumalik siya na may maputlang mukha. Naroon din si Theo at Vina, magkakayakap sa takot. Nakaupo si Nanay Koring sa isang sulok. Wala nang bakas ng kanyang dating katigasan. Inilagay ko sa mesa ang application form at ang written record ng paharap sa management. Kuya Hiro, Theo, Vina, tingnan ninyong mabuti. Ito ang ginawa ni Nanay sa ating malikot. Kinuha ni Hiro ang papel at binasa. Nanginginig ang kanyang makamay. Tumingala siya sa kanyang ina. Puno ang sakit ang boses. Nanay, bakit ninyo ginawa ito? Bakit kayo naging ganun? Pagkanapirma, ilegal na pagpasok, pakasirang istruktura, alam nyo bang kung hindi na-discover ni Mai ng maga, anong mangyari? Kinuha rin ni Theo ang papel at binasa. Namutla ang mukha. Nanay, sinabihan na kita mag-upa muna, kayo ngeng, pansamantala. Bakit pa kayo nautrabaho para masiya ang bahay ni 8 May? Pinagbubuksan ng 2 at ng 3 anak si Nanay Koring. Nagsimulang umiyak siya ng malakas. Ginawa ko iyon? Ginawa ko iyon dahil gusto ko lang ang mabuti para sa inyong lahat. Pinalo ko ang mesa ng dahan-dahan. Pinigilan ang kanyang salita. Huwag nang gumamit ng pagmamahal bilang dahilan. Gusto niyong baguhin ang layout ng unit para hindi na ito maaring paghiwalayin para sa hinaharap ay hindi ko na ito mabawi, hindi na may sangla o may pao pa sa iba. Gusto niyong angkinin ito ng permanente para sa inyong anak na lalaki. Kinukuha niyo ang aking ari-arian at pinapalamang ninyo ang batas at ang aking karapatang pag-ari. Tumayo akong nakaharap ng direkta kay Nanay Koring at matibay na nagsalita para sa buong pamilya. Nanay, pamilya, ang bagay na ito ay lumampas na sa limitasyon ng aking pagtitiis. Ang gawa ni Nanay ay sapat na para bumuo ng kaso ng palsipikasyon ng dokumento at pakasira ng ari-arian. Mayroon akong sapat na ebidensya para magulat sa barangay ngayon din. Narinig ni Vina ito at biglang umiyak ng malakas, napaluhod sa aking paanan. Ate Mae, pakiusap, huwag isama sa pulis. Si Lola Koring ay matanda na hindi niya matitiis iyon. Inaalay ko po sa inyo ang pangunawa, ate. Napaluhod din si Theo sa tabing asawa. Ate Mai, pakiusap, ang aming nanay ay nakamali. Humingi kami ng patawad sa inyong ngalan. Kung iulat ninyo sa pulis ay masisira ang aming pamilya. Nakikiusap kami sa inyo sa ngalan ng aming kapatid na relasyon. Namutla si Nanay Koring, nanginginig ang malabi. Tumingin siya sa akin ng may matinding takot at pag-alok. Hindi niya kailanman nakitang ang kanyang masunuring manugang ay maaring maging ganito kamatapang at determinado. Tumingin ako sa dalawang nakaluhot. Kaunting naging malambot ang aking kalooban. Ngunit ipinalala sa akin ng aking sariling katwiran na hindi pa dapat sumuko ngayon. Kailangan kong tapusin ito ng buo. Tumayo na kayo. Hindi pa ako nagulat ngunit may kondisyon ako. Lumingon ako kay Nanay Koring. Nanay, hindi kita i-report sa kondisyon na tigilan na ninyo ang lahat ng pakikialam sa aking ari-arian. Kailangan ninyong ibalik ang kopya ngang susi na secretly ninyong ginawa. At mula ngayon, ang desisyon ngang mag-asawa ni Theo tungkol sa paupahan, pagbabayat, at pamumuhay ay sila mismo ang magpapasya. Hindi na kayo maaring makisama o mag-utos sa mga manggagawa o gumawa ng anumang bagay na may kinalaman sa unit na iyon. Sang-ayon kayo? Mabilis-mabilis na tumango si Nanay Koring. Mga luha sa kanyang mga mata. Sang-ayon ako. Sang-ayon sa lahat. Patawad sa iyo. Anak, na kamali ako. Nagsisisi na ako, hindi na ako kakawa niyon muli. Nangangatal niyang hinukay ang isang bagong kopya nga, susi mula sa kanyang bulsa, inilagay sa mesa. Kinuha ko ang susi at naramdaman ang parang pakalis ng daan-daang kilo sa aking balikat, ngunit alam ko na ang ugat ng problema ay hindi pa ganap na nalulutas. Bakit nag-asam si Nanay Koring ng ganon nang hindi na pinapahalagahan ang lahat ng ibang bagay? Pag-ingat lamang ba ito o may iba pang nakatago? Mabigat pa rin ang hangin sa silid. Si Hiro na tahimik habang noon ay biglang tumayo,
at pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Nahahanap siya ng ilang sandali at lumabas na hawak ang isang maliit na asul na notebook. Ang pagdating ng notebook na iyon ay magbabago ngang lahat. Lahat ng tingin ay napunta kay Hiro. Nang nakita ni Nanay Koring ang notebook sa kamay ng kanyang anak ay biglang nagalap. Nakmadaling tumayo, gusto niyang mabawi ito. Hiro, ano ang hawak mo? Ibigay mo iyon sa akin, huwag mong hawakan ang aking magamit. Ngunit mabilis na itinagal ni Hiro ang notebook sa kanya at maingat na pinahintulutan ang ina sa upuan. Matibay at masakit ang kanyang mukha. Nanay, huwag na kayong mataranta. Ngayon ay kailangan nating pag-usapan ang katotohanan. Dapat malaman ng lahat ang katotohanan ito para maunawaan kung bakit lumala ang sitwasyon ng aming pamilya. Tumingin akong mabuti sa notebook, ito ay isang passbook ng bangko. Binuksan ni Hiro ang passbook at malakas na binasa ang numerong nakalagay. 3 milyong piso. Nagulat ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Teo sa pagharap sa kanyang ina. Nanay, mayroon kayong 3 milyong piso. Saan galing ang pera para maging ganun kalakas? Namangha rin ako. Isang babae na laging nagrereklamo ng kahirapan, nagtatalon-talon sa presyo sa palengke, nagsasabi pang akong masama dahil hindi ko siya binibigyan ng dagdag na pera para pamili, ngunit hawak pala niya ang napakalaking kayamanan. Tumingin si Hiro sa kanyang ina, punong sakit ang boses. Ito ay para mula sa insurance ng aksidente ni tatay, 10 taon na ang nakaraan. Kasama ang kitang ang pagbebenta ng lupa sa probinsya na hindi mo sinabihan ang sinuman, at pati ang iyong pensyon at mga salaping ibinibigay ng mga anak habang nabubuhay. Nalaman ko ito nang hinahanap ko ang iyong health card nung nakasakit ka nung nakaraang buwan. Lumingon siya kay Teo at pagkatapos ay sa akin. Lagi si nanay na nagsasabing mahirap ang aming pamilya, na walang pera para kay Teo, kaya naman pinilit si May na ibigay ang kanyang bahay. Ngunit sa katotohanan, hawak ni nanay ang mahigit 3 milyong piso. Ang halagang ito ay sapat na para bumili ng magandang condominium para kay Teo at marami pa para sa kanyang pagre-retiro. Bakit hindi siya nagustong kahit isang sentimo para sa kanyang anak na lalaki, kundi nagpaplano pa siyang kunin ang bahay ng manugang? Ang tanong ni Hiro ay parang isang mabigat na suntok sa kalooban ni Nanay Koring. Ang hubad na katotohanan ay nalantat na wala na siyang daan para sa pag-angkal o pagrereklamo ng kahirapan. Tumingin si Teo sa kanyang ina ng may pait at kabiguan. Nanay, bakit kayo gumagawa ngayon sa amin? Mayroon kayong pera ngunit iniluhan niyo ang hirap namin. Pinagkakaabalahan ninyo si Ate Mai. Pinilit ninyong gumawa ng hindi mayos. Sira ang relasyon nenge magkapatid at pamilya, lahat nenge iyon ay dahil gusto neyong itago ang perang ito. Nakaupo si Nanay Koring nang walang galaw, nakayuko ang ulo. Ang kanyang dalawang kamay ay nakpapaikot sa gilid ng kanyang damit, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit tahimik na dumadaloy ang luha. Ang imahe niya ngayon ay hindi na ang mapanganib at mapanlinlang na babae, kundi isang maliit, kawawa, at napaka-nag-iisang matanda. Nakpatuloy si Hiro ng malambot ang boses, ngunit puno pa rin napakot. Alam ko na makitipid, ang pera ay mabuting havi. Ngunit ang pera ay para pagsilbihan ang buhay, para mag-alaga sa mga anak kapag kinakailangan. Ngunit itinangay ninyo ang pera ng mas mataas kaysa pagmamahal ng pamilya. Handa kayong saktan ang manugang, paalisin ang inyong anak na lalaki, sumali pa sa ilegal na gawa, para lang mapangalagaan ang inyong pera at makakuha pangang mas marami mula sa iba. Nanay, hindi ba ninyo nakita na labis na kayong makasarili? Tumingin ako kay Nanay Koring. Biglang naramdaman ko ang aking galit na lumamig at nag-iwan ng isang pag-usisa at pag-awa. Bakit ang isang nanay na nagkahirap para sa kanyang maanak ay naging ganun kabigat ang puso at natakot sa pagkawala? Napalibutan ng katahimikan ang silid. Tanging ang tiktok ng relo sa dingding ang naririnig. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Nanay Koring. Ang sikretong 3 milyong passbook ay nakbukas ngang pintuan sa pinakamadilim na sulok ng puso ng isang matandang ina. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, tumingala si Nanay Koring, namumula at namamaga ang mga mata mula sa pag-iyak. Tumingin sa dikilalang espasyo, at ang boses niya ay malat at nangingini. Murahin ninyo ako. Oo, nakamali ako. Makasarili ako.
Masakim ngunit alam ba ninyo kung bakit ko ginawa ito? Huminga siya ng malalim. Parang nagtitipon ng lakas para sabihin ang pinakanakakatakot na sikretong kanyang buhay. Takot na takot ako. Takot sa pagtanda. Takot sa karamdaman. Takot na pabayaan ninyo ako. Namangha kaming tatlong makakapatid. Nagpatuloy si Nanay Koring, tuloy-tuloy na dumadaloy ang luha. Maaga nawala ang tatay niyo. Ako lang ang nakparal sa inyong dalawang makapatid. Namasdan ko ang napakaraming eksena nga matanda na ng matanda ay wala na silang itinapon nga anak. Tinuturing na pabigat. Natatakot akong darating ang araw na paralisa na ako at kayo ay magsisimulang ayaw sa akin. Magtatanawan kung sino ang mag-alaga sa akin. Lumingon siya kay Hiro pagkatapos ay kay Theo. Ang insurance ng inyong tatay, ang pera sa pagbebenta ngang lupa hinawakan ko ng mahigpit at hindi ko nagastos kahit isa. Hindi dahil husto kong mabuhay ng maluho itinako ko para pangalakan ang aking sarili. Naisip ko na kung mayroon akong pera, igagalang ninyo ako, mayos ang pag-alaga sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, punong pagsisisi ang kanyang tingin. At tungkol sa bahay ni Mae maling-maling nag-isip-isip ako. Naisip ko na kung makukuha ko ang bahay ni Mae para kay Theo, mananatili ang aking passbook. Sa gayon ay maasikaso ko si Theo at mapangalagaan pa rin ang aking pagre-retiro. Natatakot akong kung gagastusin ko ang pera para bilhin ng bahay si Theo, mawawalan akong lahat. Kapag wala na akong pera, wala na akong tinik at timbang sa tahanan. Ang pag-amin ni Nanay Koring ay humipo sa aking puso. Sa likod ng kanyang kasakiman at pagkamapanghari ay isang napakalaking pangamba ang pangamba ng pagtanda, ang pangamba na makalimutan, ang pangamba na maging wala sa pamilya. Ang pag-aalala sa mahirap na nakaraan at mga kwentong trahedyang lipunan ay inalipin siya at ginawa siyang isang lobo na punong tinik gumagamit ng pera at kapangyarihan bilang depensa. Lumapit si Hiro at lumuhod para yakapin ang payat na balikat ng kanyang ina. Umiyak siya. O Diyos ko! Nanay, bakit nakakalang ganun ang inyong pag-iisip? Mga-anak niyo kami. Kahit may praman kayo o wala, ang tungkulin naming alagaan kayo ay nananatili. Iyon ang pagiging anak. Bakit niyo sinusukat ang pagmamahal ngang pamilya sa pamamagitan ngang pra? Tumakbo rin si Theo at hinawakan ang kulubot na kamay ngang kanyang ina. Nanay, patawad. Sobra akong walang malasakit kaya nagalala kayo ng ganun. Ipinanggako ko na magtatrabaho, maasikasok ko ang kaking pamilya. Huwag nang ipigipit ang pera at magalala pa. Hindi kailanman namin kayo pababayaan. Nakatayo akong tumingin sa tatlong makakapatid na makakasamang umiyak. Unti-unting natunaw ang aking kalooban, lahat ng galit ay nawala. Napagtanto ko na sa labanang ito ay walang tunay na nagwagi, mayroon lamang mapusong nasugatan dahil sa kawalan ng pag-unawa at tiwala sa isa't isa. Lumapit ako, inlagay ang aking kamay sa balikat ni Nanay Koring. Nanay, patawad din sa akin kung may mga salitang nakasakit sa inyo, naintindihan ko na ang inyong nararamdaman. Mula ngayon, magpahinga na kayo, si Hiro at ako, at si Theo at Fina, ay lagi naming naroroon para sa inyo. Ang inyong pra ay para sa inyong kaginhawaan sa pagtanda, para maglakbay, para makatulong sa iba, o para sa lahat ng gusto ninyong gawin. Ang bagay ngang bahay ni Theo ay ayusin na natin ng makakasama. Tumingala si Nanay Koring sa akin. Ang kanyang mamata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Hinawakan niya ang aking kamay. Mae, patawad sa akin. Napakasama ko sa iyo. Pinayagan ko ang aking kasakiman na lokohin ang aking mga mata. Patawad mo nga ako. Wala akong pinanghahawakang samalup, Nanay. Simula ngayon ay lahat tayo ay makasama. Malimutan na nating lahat ang nakaraan. Ngumiti akong tunay, ang pinakatotong ngiti pagkatapos ngang maraming araw na tensyon. Nang gabing iyon, ang tahimik na bahay sa makipot na eskinita ay walang sigawan na tanging mahinahon na pag-usap at malalim na pahinga ngang pagpapahinga. Ang isang dinakikitang pasanin ay nayalis. Ang katotohanan ay nagpalaya sa aming lahat. Ang panahon ay lumipas ng mabilis. Ang malamig na simoy ng Disyembre ay nakpapalitan ang mainit na ambon ng tag-init. Ang puno ng San Francisco sa harap ng bahay ay
Nagsimula ng magbunga ng maliliit na kulay puting bulaklak hudyat ng bagong taon. Ang buhay ng aming pamilya ay ganap na nagbago pagkatapos ngang makasaysayang gabing iyon. Ang mag-asawa ni Theo at Fina ay lumipat sa aking unit ng mahigit 4 na buwan na. Nagbago ng malaki si Theo. Nagtatrabaho na siya ng seryoso buong araw. Ay nasa kumpanya. Gabi ay nagtatrabaho pa bilang Grab rider para kumita para sa papanganak na anak nila. Si Fina naman ay nasa bahay para pangalagaan ang sarili niya. Paminsan-minsang gumagawang accessories at nagbebenta nga ito online. Kahit hirap pa ang buhay ngunit ang maliit na tahanan nila ay laging puno ngang tawa. Alam na nila na pahalagahan ang lahat ng pinahirapan nila ng sarili. Si Nanay Coring ay nakbago rin. Hindi na siya nakikialam sa mga personal na bagay kanyang nga anak. Mula sa 3 milyong piso, naglaan siyang kaunti para mapagandang muli ang lumang bahay. Ang natira ay nasa bangko pa rin ngunit iba na ang kanyang pag-isip. Hindi na niya itinago iyon dahil sa takot tinitingnan na niya ito bilang emergency fund para sa buong pamilya. Sumali siya sa Senior Citizens Poetry Club, nagpunta sa Zumba at yoga, masaya at palagay na ang kanyang mukha. Bispras ng bagong taon, nagtipon ang buong pamilya sa lumang bahay. Ang mapagmahal na amoy na insensyo ay lumalaganap sa mainit na espasyo. Ang mesa para sa pagdiriwang ay punong nga tradisyonal na pagkain lechon kawali, kare-kare, pancit at suman. Suot ni Nanay Coring ang magandang barot saya na kulay rosas, mayos ang buhok, maganda at malusok ang hitsura. Tumayo siya sa harap nga altar. Nagsinding kandila at nakdasal, pagkatapos ay lumingon sa maanak at apo ng may mainit na tingin. Halina na kayo at kumain. Ngayon ay bisperas ng bagong taon, may ilang bagay akong gusto sabihin. Nakumpulan ang lahat sa paligid ng mesa. Inilabas ni Nanay Coring ang isang pulang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Theo. Theo, ito ay regalo ko sa inyo. Nag-isip akong bilhin ang isang unit para sa inyong ngunit muling, naisip ko at gusto ko na matuto kayong tumayo sa sarili nyong mapa. Ang halagang ito ay pinahihintulutan ko kayong manghiram para sa down payment ng isang condominium na babayaran ng installment. Ang natira ay kayo na ang magsisikap para bayaran, ang presyur ay siyang nagbibigay ng paglaki. Matagal na tinanggap ni Theo ang sobre. Salamat, Nanay. Tatanggapin ko ang inyong mabuting intensyon. Magsisikap kami ng asawa ko para makarating sa sariling tahanan, hindi ninyo mabibigo. Pagkatapos ay lumingon si Nanay Coring sa amin ni Hiro at naglagay ng isang pirasong lechon sa aking plato. May at Hiro, nagpabaya ako sa inyo nitong nakaraang taon. Nagpapasalamat ako sa iyo. May hindi mo inalintana ang isang matandang paulit-ulit na nakakamali. Sana naman ngayong bagong taon ay magtanggap na kayo ng magandang balita para may hawak-hawak na akong apo. Tumingin ako sa biyenan ko, puno ng emosyon ang aking kalooban. Huwag na ninyong isipin iyon. Nanay, ang gusto namin ay malusok at masaya kayo sa aming tabi, iyon na ang sapat na kaligayahan para sa amin. Puno ng tawanan at kwentuhan ang hapunan sa bispras ng bagong taon. Wala ng pagkukunwa, walang alitan, tanging pagmamahal at pag-unawa ang kumakalat sa silid. Tumingin ako sa labas na bintana, mahinahon na bumabagsak ang ambon ng Disyembre, nagtatakip sa lahat ng bagay ngang manipis na ulap na pang-alaala. Ang mga bagong usbong ay maberde at maliwanag habang inabot ang bagong buhay. Ganun din ang aming pamilya. Pagkatapos ng malakas na bagyo, nalinaw na ang langit at ang tunay na Pasko ay dumating na sa pusong bawat isa. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Hiro sa ilalim ngang mesa. Mahinahon niyang piniringan ang aking kamay, ang kanyang mata ay nagliliwanag sa pananampalataya sa isang maligayang kinabukasan sa harapan namin.